Si Ricardo at Morena Castro ay minsan nang bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at pagsusumikap. Pinalaki ang kanilang 5 anak sa kabila ng lahat ng sakripisyo. Ngunit ngayong sila'y nasa dapit hapon ng kanilang buhay, sila'y naiwan ng mag-isa. Kasama lamang ang kanilang lumang pick-up na halos bumigay na at ang tapat na German Shepherd na si Ranger. Noong araw na yon, hindi huminto ang ulan, nilalamig si Ricardo sa kanyang manipis na Amerikana habang walang magawa, pinapanood ang mga estranghero na inaalis ang kanilang mga gamit. Bawat gamit ay parang piraso ng kanilang kasaysayang binubura. Si Morena ay naghihintay sa loob ng truck, may tubo na nagbibigay ng oxygen. Ang isang kamay ay nakapatong ng marahan sa ulo ni Ranger. Mula nang dumating ang foreclosure notice, 6 na linggo na ang nakararaan, hindi na umalis ang aso sa kanyang tabi. Dumating si Antonio, ang panganay nilang anak, may dalang magarang payong at suot ang mamahaling Amerikana. Ang kanyang asawa, si Teresita, ay nanatili sa loob ng makintab nilang Range Rover, iwas na magtagpo ng tingin sa kanyang mga biyenan. "Dad, hindi kayo pwedeng patuloy na mamuhay ng ganito," sabi ni Antonio, iniaabot ang isang Manila envelope. "May lugar para sa inyo sa Pinecrest Nursing Home. Handang tanggapin kayo sa susunod na linggo." Napatingin si Ricardo sa kanyang anak na parang hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Antonio. Kumpleto ang pasilidad doon. Kaya naman. Pero bawal ang mga alagang hayop. Tumingin siya kay Ranger. Nanginig ang tinig ni Ricardo. "Ang asong yan ang kasama namin sa lahat ng hirap. Kinuha namin ang mortgage para iligtas ang restaurant mo. Binayaran ng law degree ni Carmela, pati ang pagkakautang sa sugal ni Alfredo. Nakatira kami rito ng 47 taon. At ngayon, gusto mo kaming itapon. Sinasabi mong si Ranger ay aso lang? Pamilya siya." Lumabas si Teresita, ang kanyang takong kumalabog sa basang semento. "Ricardo, magpakatotoo ka. Pareho kayong may sakit, wala ng pera, at sa totoo lang, pabigat na kayo. Ang aso, isa pang bibig na pakakainin." Dahan-dahang bumaba si Morena mula sa truck, hila ang oxygen tank. "Ibinigay namin sa inyo ang lahat, ang aming retirement, ang aming ipon, ang aming bahay. Pinili namin kayo kaysa sa aming kinabukasan. At ngayon, gusto niyo pang kunin ang aming aso?" Dumating si Carmela, may hawak na mga dokumento, walang emosyon ng mukha. "May inayos na kami para kay Ranger sa isang animal shelter. Pinakamaawain ito sa ganitong kalagayan." "Maawain?" Basag ang tinig ni Ricardo, hindi sa lungkot kundi sa galit. 3 dekada akong nagtrabaho sa pabrika, 60 oras bawat linggo para maging abogado ka. Ang nanay mo, winasak ang baga niya sa mga gilingan para mabigyan kayo ng edukasyon. At ito ang tinatawag mong awa? Tanging tunog ng ulan sa mga payong at ang huni ng oxygen machine ni Morena ang bumalot. Inabot ni Antonio ang mga kalawangin na susi. Nariyan pa ang lumang mining cabin ni Lolo sa Rockies. Baka makatulong ang sariwang hangin para makahinga si Mama. Ngunit malamig ang dagdag na salita niya. "Pero Dad, hindi tatagal ang aso sa taglamig sa bundok. Matanda na siya." Gaya ng hindi na niya tinapos, ngunit ramdam ang insulto. "Si Ranger ay mananatili sa amin. Yan ang pasya ko." Matigas ang tinig ni Ricardo. Nagkatinginan ang mga anak, may halong inis at ginhawa at saka sumakay sa kanilang magagarang sasakyan. Sa loob ng sobre, nakasulat, "Babalikan namin kayo kapag kaya na. PS, may vet clinic mga 50 milya mula sa cabin kung ipipilit nyo ang aso." Marahang bumulong si Morena, 50 taon ng kasal, 5 anak, at ganito ba matatapos? Dumampi ang dila ni Ranger sa kanyang kamay, tila nagsasabing, "Hindi pa, hindi ganito." Pagdating sa bundok, sinalubong sila ng lumang karatula, "Welcome to Ravens Hollow, estimated 1,952.
Ngunit sa dulo ng kalsada bumungad ang katotohanan, gibagibang mga gusali, kalawangin na kagamitan at isang log cabin na halos bumagsak. Diyos ko, bulong ni Ricardo, hindi ito regalo, para lang kaming itinatapon. Ngunit tumalon si Ranger mula sa truck, hindi para tumakas kundi para magmasid, inuubos ang paligid ng kanyang pangamoy. Anong ginagawa niya? Tanong ni Morena. Mas matalino pa kaysa sa mga anak natin. Tinitiyak kung ligtas tayo, sagot ni Ricardo. Sa kalaunan, natagpuan nila ang isang nakatagong root cellar. Sa loob ay may mga gamit, kahoy, heater at mga panustos. Sa dingding nakaukit EC 1953, Emmanuel Castro. Napangiti si Ricardo. Magaling na aso. At sa unang gabi, matapos ang lahat ng unos, nakatulog sila, magkakasama, ligtas at may bahid ng pag-asa. Humupa na ang bagyo, iniwan ang isang mundong parehong malupit at kahanga-hanga. Ang nagyeyelong mga puno ng pino ay nakatayo na parang mga tahimik na bantay sa paligid ng clearing at ang sumisikat na araw ay ginawang naglalagablab na tore ng apoy ang mga tuktok ng bundok na nababalutan ng niyebe. Ano ang nakikita mo, boy? Malumanay na tanong ni Ricardo. Mahinang umungol si Ranger at kinamot ang bintana ng truck. Sa tabi niya, kumilos si Morena, kapansin-pansing mas nahihirapan sa paghinga sa manipis na hangin sa bundok. May mali ba? Tanong niya. Hindi ako sigurado, tugon ni Ricardo. May tinititigan siya roon pero wala akong nakikitang kakaiba. Suriin mo ang mangkok niya, mungkahi ni Morena, ngunit nanatiling hindi nagalaw ang pagkain at tubig. Gayunpaman, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Ranger sa gilid ng bundok, parang nakapako sa isang bagay na hindi nila makita. Habang lumilipas ang araw, inikot ni Ricardo ang cabin, sinusuri kung anong maaaring magamit pa. Ngunit si Ranger ay nanatiling alerto, umiikot sa paligid, sumusuyod ng lupa gamit ang ilong at laging bumabalik para tumitig muli sa parehong bahagi ng bundok. Pagsapit ng tanghali, naging imposibleng ipagsawalang bahala ang pattern. Sa tingin ko gusto niya tayong sumunod, wika ni Ricardo sa wakas. Nag-alinlangan si Morena. Hindi ko alam kung makakaya kong umakyat ng ganon. Mabigat ang dibdib ni Ricardo sa desisyon. Iiwan ba niya si Morena para sundan ang gabay ni Ranger? Malubha ang kanyang paghinga at bawat hakbang ay tila pahirap. Dito ka na lang, mahinang sabi ni Ricardo. Ako na ang titingin. Ngunit nang lumayo siya tumangging, sumama si Ranger. Nanatili itong nakatayo sa tabi ni Morena, matatag. Hindi siya aalis nang wala ka na pagtanto ni Ricardo. Kung ano man ang nandoon, gusto niyang ikaw ang makakita. Sumilay sa mga mata ni Morena ang parehong matinding determinasyon na minsan nang nagpatunay na mali ang mga doktor nang sabihing hindi siya aabot sa pagtatapos ng bunso nilang anak. Tulungan mo akong isuot ang emergency tank, aniya. Inaabot ang maliit na portable oxygen. Mabagsik ang pag-akyat, bawat ilang yarda kailangang huminto ni Morena, nakasandal sa mga puno o bato. Mababaw at mabilis ang kanyang paghinga, kahit may oxygen. Pinagmamasdan siya ni Ricardo, balisa at tila walang magawa. Ngunit si Ranger ay matiyaga, naghihintay tuwing sila'y humihinto at muling humuhuni ng marahan kapag handa na silang magpatuloy. Halos isang kapat na milya pa lamang ang nararating nila nang biglang tumakbo si Ranger na wala sa likod ng malalaking bato. Umalingaw-ngaw ang kanyang tahol. Ranger, tawag ni Ricardo. Ano yon, boy? At nang malampasan nila ang mga bato, napatigil sila sa kanilang nakita. Sa isang natural na uka sa lupa, naroon ang isang bilog na lawa, halos 30 talampakan ang lapad. Kristal na malinaw ang tubig, payapa, napapalibutan ng makikinis na bato. Sa kabila ng malamig na hangin, bahagyang umuusok ang ibabaw, kumikislap sa araw na parang mahiwagang ulap. Mainit na bukal, bulong ni Ricardo na palitan ng pagkamangha ang pagod.
Nakatayo si Ranger sa gilid, masiglang kumakawag ang buntot. Dinampian niya ng isang paa ang tubig at tumingin pabalik para bang inaanyayahan sila. Sumiklab ang pagiging siyentipiko ni Morena, ang dating ugali niyang tumulong sa mga anak sa science fair at math homework. Thermal spring, sambit niya, nakangiti. Maraming mineral ito. Gumagastos ang mga tao ng libo-libo para makaligo sa ganitong tubig. Pinaupo siya ni Ricardo sa isang patag na bato. Dinampi niya ang mga daliri sa tubig at inamoy. Amoy suplemento ng lola ko, sulfur, baka may magnesium din. Pagkaraan gumawa ng kakaibang kilos si Ranger. Nagsimulang maghukay malapit sa bukal, nagtatalsikan ang niebe at lupa. Maya-maya, isang kinakalawang na sulok ng kahon ang lumitaw. Lumuhod si Ricardo, nilinis ang lupa at lumabas ang isang lumang kahong metal, kasing laki ng isang makapal na aklat. Nakaukit sa takip ang mga salitang A. Castro, 1953. Isa na namang regalo mula sa lolo mo, bulong ni Morena. Sa loob ay may leather-bound journal, mga geological map, sulat at isang litrato, larawan ng isang lalaki sa tabi ng parehong bukal, si Emmanuel Castro, ang lolo ni Ricardo. Sa tabi niya, isang German Shepherd na halos kamukha ni Ranger, nakatayo ng mayabang. Sa likod ng larawan, sa kupas na sulat kamay, ang parmasya ng Diyos ay nagpapagaling kung saan nabibigo ang medisina. Si Rex ang nakatuklas nito, gaya ng laging ginagawa ng mga aso. Inamoy ni Ranger ang larawan at tumingin kay Ricardo, para bang sinasabing, alam ko na ang kwentong ito. Pagsapit ng takip silim, inalis ni Morena ang kanyang sapatos. Sa tulong ni Ricardo, ibinabad niya ang kanyang mga paa sa mainit na tubig. At agad ang pagbabago, nawala ang hapdi sa kanyang mukha, naging maluwag ang kanyang anyo. Parang may pumapasok sa loob ko ang tubig, bulong niya. Parang humihinga sa ilalim ng tubig, pero payapa. Pagbalik nila sa cabin, mas maayos ang kanyang paghinga, hindi kasing bigat ng dati, at ang bawat hakbang ay hindi na ganoon kahirap. Kinagabihan, magkatabi silang nakabalot sa kumot sa loob ng truck, binabasa ang journal ni Emmanuel sa liwanag ng flashlight. Nakasulat sa mga pahina, hindi lumalamig ang tubig kahit sa pinakamalupit na taglamig. Nawala ang rayuma ni Sarah matapos ang ilang buwang pagligo rito. Gumaling ang mga pantal ng mga bata. Si Rex ang nagdala sa amin dito. Parang alam niyang ito ang kailangan namin. Hindi ko iniisip na kami ang nakahanap sa lugar na ito. Ang lugar ang nakahanap sa amin. Nakabalandra si Ranger sa kanilang mga paa, paminsan-minsang itinataas ang ulo tuwing nababanggit ang pangalan niya o marahil ni Rex. Para bang ang mga alaala ay kanya ring bahagi. Habang mas lalo nilang binabasa ang journal ni Emmanuel, natuklasan ni na Ricardo at Morena ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang mainit na bukal na kanilang nadiskubre ay hindi pala nag-iisa. May mga nakamapang iba't ibang bukal na ikinalat sa kabundukan. Bawat isa ay may iba't ibang mineral. Bawat isa ay may natatanging epekto sa paggaling. Isinulat ni Emmanuel ang tungkol sa mga lokal na palihim na dumadalaw. Naghahanap ng ginhawa mula sa mga karamdaman na hindi nila kayang ipagamot sa ospital. Nakapagtala rin siya ng mga tangka mula sa malalaking kumpanya ng gamot na bilhin, ang lupa. Isang liham nung 1,953 at 53 ang nag-alok ng 50,000 dolyar, katumbas ng halos kalahating milyon ngayon. Ngunit tumanggi si Emmanuel, pinili niyang panatilihing lihim ang mga bukal, isang sikreto ng pamilya. Ang huling entry sa journal na isulat 1 buwan bago siya pumanaw ay nag-iwan ng mga huling salita. Ang bundok ay nagbibigay lamang ng kaloob sa mga tunay na nangangailangan. Ang mga anak ni Rex ay nagkalat kung saan-saan, ngunit naniniwala akong may babalik kapag muli ng kinakailangan ng mga bukal.
Naalala ng mga aso ang nalilimutan ng tao. Napatingin si Ricardo kay Ranger na lalaki ang mga mata sa tahimik na pagkakaunawa. Alam mo, bulong niya, sa kung anong paraan, alam mo talaga. Hinawakan ni Morena ang kamay ni Ricardo. Iniwan tayo ng mga anak natin na wala, mahinahong wika niya. Ngunit marahil ang wala na ito ay siyang lahat ng talagang kailangan natin. Dumating ang bagong araw na may nakasisilaw na kulay. Tumama ang liwanag ng araw sa maliliit na kristal ng yelo sa hangin, lumilikha ng mga bahaghari sa ibabaw ng niebe. Nagising si Ricardo na masakit ang katawan matapos ang isa pang gabi sa loob ng truck, ngunit mas malinaw ang kanyang isipan kaysa sa mga nagdaang taon. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Morena, mas payapa kaysa sa mga buwang nakalipas. Patay na ang kanyang oxygen machine, tuluyang naubos ang kuryente. At gayon pa man, mas maganda pa ang kanyang paghinga kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nakatayo si Ranger sa labas, alerto, para bang handa na sa unang utos ng araw. Lumabas si Ricardo, iniunat ang kanyang likod na naninigas. Lumapit ang aso, tinulak ng ilong ang kanyang kamay, saka tumingin patungo sa cabin, lalo na sa bahagi nitong gumuho ang bubong. Tama ka, sabi ni Ricardo, hindi tayo pwedeng matulog sa truck magpakailanman. Una niyang naisip ang humingi ng tulong, baka may makilala sila sa pinakamalapit na bayan na makakumpuni ng kabin, ngunit dumagundong ang katotohanan. Wala silang higit 800 at 50 dolyar, wala ring telepono, at ang daan ay natabunan ng niebe na baka buwan bago malinis. Muling tiningnan ni Ricardo ang sirang kabin, hindi bilang guho, kundi bilang hamon. Mahigit 3 dekada siyang nagpanatili ng mga luma at kalawangin na makina sa pabrika, kahit walang tamang piyesa o gamit. Kung nagawa niya iyon, magagawa rin niyang ayusin ang cabin. Isa lang itong malaking makinang hindi gumagalaw, wika niya kay Ranger na tumagilid ang ulo na para bang sumasang-ayon. Lumabas si Morena mula sa truck, may kamay sa kanyang dibdib. May kakaiba akong nararamdaman, wika niya na mamangha. Parang may bumitaw sa loob ko kagabi. Kung para kay Ricardo ay isang personal na biyaya ang bukal, para kay Morena ay higit pa ito. Kailangan nating gawing tirahan ang lugar na ito, sabi niya na puno ng bagong sigla, at gumawa ng daan para makarating ako sa bukal araw-araw. At iyon ang naging una nilang layunin, ang gumawa ng daang mula cabin hanggang bukal. Nilagyan nila ito ng mga bato, pinatibay ng kahoy mula sa mga gibagibang gusali sa paligid. Maging si Ranger ay tumulong, naghahatak ng maliliit na sanga, iniiwan ng mga ito sa lugar na pinakamakabuluhan at kumakawag ng buntot na tila naghihintay ng papuri bago muling umalis. Nadama ni Ricardo ang matagal nang nawalang galak sa paggawa, hindi gaya ng nakakapagod na trabaho sa pabrika, kundi paggawa ng may saysay. Bawat batong inilagay, bawat bahaging pinatag, ay isang hakbang patungo sa bagong buhay. Pagsapit ng 3 araw, nakararating na si Morena sa bukal ng halos walang tulong. Bawat pagligo ay nagbibigay sa kanya ng higit na lakas. Madalas, hindi na niya dala ang oxygen tank. Ito ang mga mineral, paliwanag niya matapos muling basahin ang journal ni Emmanuel. Isinulat niya ang tungkol sa aksidente sa minahan noong 1955. 3 manggagawa, puno ng alikabok ang baga, ay gumaling matapos ang 2 buwang pagligo araw-araw. Mas mahirap ang pagsasaayos ng kabin mismo. Pumasok ang tubig sa mga sira, pinahina ang lahat ng bahagi. Ngunit dahan-dahan, maingat na nagtrabaho si Ricardo gamit ang mga kasangkapang nahanap sa root cellar. Itinayo ito ni Lolo para tumagal, aniya. Ang mga bagong bahagi lang ang bumigay. Matibay pa rin ang pangunahing balangkas. Muli si Ranger ang naging mahalaga. Paulit-ulit siyang nawawala sa gubat o sa mga lumang gusali ng iniwang bayan. Lagi siyang bumabalik, tahol ng tahol,
at dinadala sila sa kanyang bagong tuklas. Nakatagong kahoy sa ilalim ng isang shed, mga bintana pa ring buo sa opisina ng minahan at isang bagay na hindi nila inasahan, mga solar panel. Mukhang bago-bago marahil mula sa nabigong pagtatangka na buhayin muli ang bayan ilang taon na ang nakalipas. Paano niya alam kung ano ang kailangan natin? Bulalas ni Morena. Baka naaamoy niya ang bakas ni Lolo sa mga bagay na ito, biro ni Ricardo. Ngunit kalahati ng kanyang puso ay naniniwala na may higit pa rito. Pagkalipas ng 2 linggo, ginawa ni Ranger ang pinakamahalagang tuklas. Hirap na hirap si Ricardo na humanap ng paraan para painitin ang cabin nang hindi gumagamit ng kalan dahil nag-aalala siya sa baga ni Morena. Isang umaga nawala si Ranger at hindi bumalik ng halos 3 oras. Nang sa wakas ay bumalik, balot ng putik at walang tigil na tumatahol. Dinala niya sila sa isang lumang maintenance shed, halos natabunan na sa gilid ng burol. Sa loob, sa ilalim ng dumi at sirang tabla, ay isang sorpresa, isang buong propane heating system. Hindi ito mula sa 1550, mas bago, marahil idinagdag noong dekada 1980 nang subukang muling buhayin ang lugar. Wala nang laman ang mga tangke. Ngunit nasa maayos na kondisyon ang sistema. Kaunting linis at ayos, maaari itong gamitin muli. Eksakto ito ang kailangan natin, bulalas ni Ricardo. Nangingibabaw ang damdamin. Kinagabihan, nakaupo si Morena malapit sa truck, ibinabad ang kanyang mga paa sa maliit na batya ng mainit na tubig mula sa bukal. Nakatitig siya sa kanyang mga binti, tila hindi makapaniwala. Ricardo, tingnan mo ito, Ania. Itinaas niya ang laylayan ng pantalon at iniunat ang mga paa. Ang kanyang mga bukong-bukong na dati laging namamaga tuwing hapon dahil sa gamot sa puso ay ngayon ay makinis. Nawala ang pamamaga. Napatitig si Morena sa kanyang mga bukong-bukong. Nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Wala na ang pamamaga. Makinis at natural na muli ang balat, hindi na kasing higpit at makintab gaya ng dati. At hindi lang yan, wika niya, inunat ang kanyang mga kamay. Ang paninigas ng mga kasukasuan tuwing umaga, halos wala na. Pinilipit niya ang kanyang mga daliri sa isang mahigpit na kamao, isang bagay na halos 10 taon na niyang hindi nagagawa ng walang sakit. Tingnan mo, wala ng kirot. Naupo si Ricardo sa isang nakataob na kahon na bibigatan ng damdamin sa kanyang nakikita. Ang mga bukal, dahan-dahan niyang sinabi, totoong pinapagaling ka. Itinuro ni Morena ang kanyang mga kamay. Hindi lang ako, ilang araw ka nang nagbubuhat ng kahoy, gumagamit ng mga kasangkapan nakaluhod sa lupa. Kailan ka huling uminom ng gamot sa rayuma? Napakurap si Ricardo sa kanaalala na hindi man lang nabuksan ang bote sa kanilang medical kit. Inunat niya ang kanyang mga daliri, ikinilos ang kanyang balikat at napansin na halos nawala na ang pamilyar na sakit. Akala ko busy lang ako. Alam mo, dinadaya ang sarili. Hindi! Mariing tugon ni Morena. Tubig ng bukal yon. Lagi kang nalilinis tuwing dinadala ko pabalik. Muling binalikan ni Ricardo ang journal ni Emmanuel, ngayong hindi na siya nag-aalinlangan. Ang mga tala tungkol sa nakapagpapagaling na tubig, na dati parang katang-isip lamang, ay ngayon ay may bigat ng katotohanan. Isang talata ang tumimo sa kanya. Bawat bukal ay may sariling bisa. Ang nasa hilaga ay nagpapaginhawa ng kasukasuan at mga lumang pinsala. Ang nasa silangan ay nagpapagaling ng balat at sugat. Ang pinakamalaki, sa tabi ng punong pino na tinamaan ng kidlat, ay tumutulong sa paghinga at mga karamdaman sa puso. Palaging dinadala ni Rex ang mga tao sa bukal na kailangan nila, na para bang nararamdaman niya ang kanilang sakit. Napatingin si Ricardo kay Ranger. Isa pa lang ang ipinakita niya sa atin, mahina niyang sambit. Nagliwanag ang mga mata ni Morena sa pagkakaunawa. Yung nakatulong sa baga ko, ang mismong kailangan natin noong dumating tayo.
Kinabukasan bumalik sila sa unang bukal. Ngunit sa halip na agad maligo si Morena, lumuhod si Ricardo sa tabi ni Ranger. "Maari mo ba kaming dalhin sa iba?" Tanong niya ng marahan. "Sa iba pang bukal?" Tumingala ang aso, nagbigay ng mahinang ungol at saka umikot ng minsan bago tumuloy sa gilid ng bundok. Panay ang lingon upang matiyak na sumusunod ang mag-asawa. Hindi kasing tarik ng bagong daan, ngunit mas magaspang. Tumatawid sa gilid ng bundok. Maingat na inalalayan ni Ricardo si Morena. Pagkaraan ng 15 minuto, nawala si Ranger sa likod ng isang batong Tagaytay. Nang sumunod sila, nadatnan nila itong nakaupo sa tabi ng mas maliit na bukal. Umaangat ang singaw sa ibabaw nito at ang paligid ay napalilibutan ng mapulang bato na parang mga hiyas. Iba ang amoy dito, mas kaunti ang sulfur, may halimuyak ng bakal. Ang silangang bukal, bulong ni Ricardo, inaalala ang journal, para sa balat at sugat. Isinawsaw niya ang kanyang kamay, malambot at parang sutla ang pakiramdam. Sa bugso ng isip, ibinaon niya ang bagong gasgas sa kamay at halos agad na naglaho ang pamamaga. Ngunit hindi pa tapos si Ranger. Muling tumahol at tumakbo, dinadala sila mas malalim sa kagubatan. At doon, natagpuan nila ang isa pang bukal, nakatabi sa dambuhalang punong pino na tinamaan na minsan ng kidlat. Nabiyak ang puno, ngunit nanatiling nakatayo. "Ito ang para sa baga at puso," sabi ni Morena. Kumikinang ang tubig ng bahagyang bughaw na liwanag, mayaman ang amoy ng mineral. Lumuhod si Morena na mamangha. 3 bukal, wika niya, bawat isa'y may sariling kakayahan. Ngunit muli silang binigla ni Ranger. Inakay pa sila sa isa pang bukal, napakaliit at halos nakatago. Hindi ito mas malaki kaysa sa isang bathtub, nakapatong sa gilid ng bundok na palilibutan ng maiitim na bato. Kristal na malinaw ang tubig, mainit ngunit walang singaw. Wala ito sa journal, ani Ricardo. Marahil nabuo matapos ang panahon ni Emmanuel. Isinawsaw ni Morena ang mga daliri at tinikman. Mas matamis, anya, parang bagong tunaw na yelo. Dahan-dahang lumapit si Ranger. Hindi gaya ng dati. Humiga siya sa tabi ng bukal, inilapag ang kanyang baba sa mga bato, tahimik at parang nagdarasal. Inunat ni Ricardo ang kamay, ngunit umungol si Ranger, hindi marahas, kundi nagbababala. Sinasabi niyang kakaiba ito, wika ni Morena. Sagrado ang bukal na ito, kailangan nating igalang. Pagbalik nila sa cabin, bagamat pagod, ay puno ng sigla. Hindi na lamang isang lumang bahay ang kanilang mana, isang lambak ng mga bukal ng kagalingan. Akala ng mga anak natin, ipinadala nila tayo rito para mamatay, marahang wika ni Morena. Ngunit marahil, ipinadala nila tayo sa nag-iisang lugar na makapagliligtas sa atin. Ano ang gagawin natin sa regalong ito? Tanong ni Ricardo. Sa sumunod na linggo, nakabuo sila ng bagong ritmo. Mga umagay ginugol sa pag-aayos ng cabin. Pinatatag ni Ricardo ang balangkas habang si Morena na patuloy na lumalakas ay nagsasaayos ng mga gamit at nagsimulang maglinis ng lupa para sa isang hardin na didiligan ng tubig bukal. Sa hapon sinusundan nila si Ranger sa kung aling bukal ang tila pinakakailangan nila sa araw na iyon. Bawat oras na lumilipas, nagbabago ang kabin mula sa guho at lamig tungo sa tahanang mainit at buhay. Tinapal ni Ricardo ang bubong gamit ang mga lumang yero mula sa mga guho. Ikinabit ang mga bintanang nailigtas mula sa opisina ng minahan at sinilyuhan laban sa hangin. Ang mga solar panel ng malinisan at maitayo ng maayos ay nagbigay ng kuryente para sa mga ilaw at sa mga kagamitang medikal ni Morena. Ang pinakaambisyosong proyekto nila ay ang gravity-fed water system. Gamit ang mga lumang tubo ng minahan,
Nakagawa si Ricardo ng serye ng mga filter at tangke na nagdadala ng sariwang tubig mula sa bundok papunta sa cabin. Ang isang tangke malapit sa kalan ay nagbibigay ng maligamgam na tubig para sa paghuhugas. Si Ranger ay tumulong na tila may kakaibang talino. Kapag kailangan ni Ricardo ng insulation, biglang mawawala si Ranger at babalik dala-dala sila sa isang lumang bodega na puno ng eksaktong materyales na kinakailangan. Parang alam niya ang iniisip ko, wika ni Ricardo isang gabi. O baka, tugon ni Morena, naaalala niya ang mga pangangailangan ng iyong lolo. Maging ang kanilang mga katawan ay patuloy na nagbago. Si Morena na dati hindi makalakad ng higit sa ilang hakbang nang hindi hinihingal, ngayon ay malayang nakikilos sa kabin. Halos nawala ang kanyang ubo. Namula muli ang kanyang mga pisngi. Si Ricardo wala nang iniindang sakit sa pagtratrabaho. Nakakaluhod siya ng matagal, matatag ang kanyang mga kamay. Pati si Ranger ay nagiba. Mas makintab ang balahibo, mas magaan ang hakbang, puno ng sigla. Pinapagaling tayo ng mga bukal, mariing wika ni Morena. Ganap silang hiwalay sa mundo. Natabunan pa rin ng niyebe ang daan. Walang signal, walang bisita. Ngunit sa halip na maramdaman ang pag-iisa, ramdam nila ang kapayapaan. Isang buwan matapos dumating, nadiskubre ni Ricardo ang isang lumang ham radio sa opisina ng minahan. Kaunting ayos at muli itong gumana. Nakontak niya ang isang park ranger station 30 milya ang layo. Hindi upang humingi ng tulong, kundi para lang ipaalam na buhay sila. Ayos lang kami, aniya sa nagulat na ranger. Gusto lang naming may makaalam na nandito kami. Kinagabihan, nagpasya sila. Gamit ang journal ni Emmanuel bilang gabay, gagawin nilang layunin ang kanilang likas na pagtuklas. Dinisenyo ni Morena ang mga terraced soaking pools upang tipunin at mapanatili ang tubig mula sa iba't ibang bukal. Gumuhit si Ricardo ng mga plano para sa maliliit na silungan at upuan, mga lugar na pahingahan at paggalingan. Maging si Ranger ay nakibahagi, nagdadala ng materyales at gumagabay sa ligtas na lupain na maaaring baguhin nang hindi sinisira ang daloy ng tubig. 6 na linggo matapos silang dumating nang wala kundi isang sirang truck, isang may sakit na babae at isang tapat na aso. Nakatayo sila sa harap ng kanilang muling itinayong kabin, nakamasid sa kanilang mga nagawa. Matibay at mainit na ang kabin, may totoong kama na kapalit ng malamig na upuan ng truck, may maliit na hardin na handa para sa pagtatanim, pinataba ng mineral na lupa, at halos tapos na ang unang terraced healing pool. Bawat batong inilagay ng may paggalang, karamihan ay natagpuan mismo ni Ranger. Dumating tayo rito na wala, mahina ang sabi ni Ricardo, nakatanaw sa mga bundok. At gayon pa man, nagpatuloy siya, pakiramdam ko'y mas mayaman ako ngayon kaysa noong nasa dating buhay tayo. Sumandal si Morena sa kanyang mga bisig, banayad ang tinig. Initsa tayo ng sarili nating mga anak na parang sirang kasangkapan. Pero ang bundok na ito, tinanggap tayo na para bang dito talaga tayo nababagay. Umupo si Ranger sa tabi nila, ganap na hindi gumagalaw, ang mga mata nakatuon sa gilid ng bundok kung saan kumikislap ang mga bukal sa humuhupa na liwanag. Sa sandaling iyon, ang kanyang silweta ay tumugma sa larawan sa lumang litrato ni Emmanuel. Nakabuntong bilang tagapagtanggol, gabay na tumatawid ng mga salinlahi, umaakay sa sugatan tungo sa kagalingan. Kinagabihan, habang tahimik na bumabagsak ang niyebe sa labas ng mga bintana, binuksan ni Morena ang journal na sinimulan nilang dalawa, isang pagpapatuloy ng pamana ni Emmanuel. Day 42, Ravens Hollow. Si Ricardo'y nakatulog ng walang painkiller sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon. Hindi nagamit ang oxygen concentrator ko. Lalong lumalakas si Ranger araw-araw. Pinagagaling ng mga bukal ang aming mga katawan. Ngunit higit pa roon, ibinalik nila sa amin ang layunin.
Akala namin dumating na ang huling kabanata. Ang totoo, simula pa lamang ito, dumating ang tagsibol sa matataas na kabundukan na para bang biglang naglaho ang taglamig magdamag. Kumurba pabalik ang niyebe, ibinunyag ang maningning na mga parang na sa ilang araw lamang ay sumabog sa ligaw na bulaklak. Ganon din ang nangyari sa Ravens Hollow. Ang dating gibagibang estruktura sa isang inabandonang bayan ay naging tahanang magiliw, matatag, mainit at puno ng buhay. Higit pa sa mga pangunahing pag-aayos ang ginawa ni Ricardo. Nagtayo siya ng covered porch kung saan maaring magpahinga si Morena at magpaaraw, bantayan ang umuunlad na hardin, kumikinang ang mga solar panel sa bubong, sinasalo ang bawat oras ng liwanag. Sa kabila, nakatindig ang bagong chimenea, muling binuo, bato sa ibabaw ng bato gamit ang orihinal na teknik ni Emmanuel. Nagbago rin si Ranger, hindi na lang siya kasama, isa na siyang tunay na katuwang. Tuwing umagay ipinapara niya ang lupain, binababalaan sila sa mga dumadalaw na hayop. Pinatatakbo niya ang usa at pinipigilan ang paminsan-minsang itim na oso. Sa tamang oras ng tahol, sumagana ang hardin ni Morena, salungat sa inaasahan sa ganitong kataasang lugar. Sa tubig bukal na dumidilig sa lupa, umusbong ang mga gulay ng sagana at mainam. Matamis at buo ang letsugas, napaaga ang paghinog ng mga ugat na gulay, at ang mga halamang gamot ay naglalabas ng samyong tila mahika. Ito ang mga mineral, paliwanag ni Morena. Pinaikot ang tubig at lupa sa mga garapon na salamin. Pinapakain ng mga bukal ang mga halaman, gaya ng pagpapakain nila sa atin. Isang gabi, habang ibinababad nila ang mga paa sa tubig bukal sa may cabin, tumingin si Ricardo sa kanya. Pakiramdam ko'y 30 taon ang ibinawas, nakangiti niya, parang ibinalik sa akin ang pinakamagandang bahagi ng buhay. Sinipat ni Morena ang sariling refleksyon sa pinakintab na salaming metal na ginawa ni Ricardo. Parang pabaligtad ang takbo ng oras. Maging si Ranger ay tila bumabata, nawala ang uban sa kanyang nguso, napalitan ng makinis na itim na balahibo, kumikinang ang kanyang ball coat sa kalusugan. Naglalampas siya sa mga libis ng puno ng lakas, kung minsan ay naghahakot ng mga kasangkapan gamit ang espesyal na harness na inakma sa kanya ni Ricardo. Nagiba rin ng mga bukal, hinubog ng maingat na mga kamay at pag-ibig. Gamit ang mga tala ni Emmanuel at ang likas na pakiramdam ni Ranger, nagtayo si Ricardo ng mga soaking pool sa paligid ng bawat bukal. Pinagsama niya ang niresiklong kahoy at batong bundok upang likhain ang mga espasyong angkop sa bawat kaloob ng bukal. Ang bukal sa paghinga ay may malilim na plataporma para sa tahimik na meditasyon kung saan marahang umaangat ang singaw na maaring langhapin upang guminhawa ang baga. Ang bukal sa kasukasuan ay may mga bangkong may sandalan para sa komportabling ginhawa. Ang bukal sa balat ay may banayad na pahilis na pasok sa tubig upang madaling makalubog ang sinuman. Ang pinakamaliit na tinawag nilang bukal ng paggalang ay halos hindi nila ginalaw, makitid lamang na batong daan ang patungo rito. Ramdam nilang hinihingi nito ang paggalang. Masinop si Morena sa pagtatala ng lahat. Pinagsanib niya ang karunungan ni Emmanuel at ang kanilang sariling mga tuklas, maingat na itinatala. Kung ano ang tinutulungan ng bawat bukal, gaano katagal ang ideal na pagbabad, temperatura at mga kombinasyong nagpapalakas ng pagaling. Ang kanyang mga tala ay naging lumalaking katalogo ng likas na medisina. Isang araw, may bagong milagro. Nagsimulang magdala si Ranger ng mga sugatang hayop sa tiyak na mga bukal. Isang lobo na paika-ika ay marahang ginabayan patungo sa bukal para sa balat. Isang usang nahihirapang huminga ay dinala ng walang takot sa bukal para sa paghinga. Ngunit ang pinakakamangha-manghang sandali ay nang ang isang agila, sugatan,
at hindi makalipad na padpad sa kanilang hardin ay nilapitan ni Ranger. Kalma at maingat, inalerto niya si Ricardo na sumunod sa kanyang gabay. Ayon sa mga pahiwatig ni Ranger, hinugasan ni Ricardo ang pakpak ng agila sa tubig ng bukal para sa balat. Makalipas ang ilang araw, pumailan lang muli ang maringal na ibon. Napatitig si Ricardo na mamangha. Hindi lang niya tayo tinutulungan, bulong niya. Manggagamot siya sa sarili niyang paraan, baka mas higit pa kaysa sa atin. Nasa loob ng kanilang mga tala ang tindi ng pagbabagong iyon. Day 78. Ang lung capacity ni Morena ay 89% na. Medikal na imposibleng ayon sa kanyang huling doktor. Ang arthritis ko'y halos ngayoy baligtad. Sigurado akong ipapakita ng panibagong scans ang pagbalik ng mga kasukasuan. Si Ranger ay patuloy na gumagabay, hindi lang sa amin, kundi pati sa mga hayop. Tila eksakto niyang nalalaman ang kailangan ng bawat nilalang. Araw-araw kaming saksi sa maliliit na himala at gayon paman parang likas lamang na ang bundok ay naalala lang kung paano kami alagaan habang tinutunaw ng tagsibol ang natitirang yelo sa mga kalsada ng bundok. Unti-unting nawala ang kanilang pag-iisa. Sa madalang nilang pagbaba sa bayan para sa mga bagay na hindi nila kayang itanim o buuin, nakilala nila ang mga lokal. Sa simula'y may pagtataka at pag-ilag, mga dayuhan sa siksik na pamayanang kabundukan. Ngunit si Ranger ang nagbago ng lahat, ang kanyang kalmadong matatalinong mata, ang likas na pagtulong at tila sobrenatural na pag-uugali ang nagpaalpas ng alinlangan. Nagtanong ang mga tao, nakatigil upang makipagkwentuhan. Nais nilang malaman kung sino ang asong ito at anong klasing tao ang nakatira sa Ravens Hollow. At kaya nagsimulang isulat ang susunod na kabanata. Maingat sina Ricardo at Morena sa ibinabahagi sa mundo. Kapag tinanong, sinasabi lamang nilang inaalagaan nila ang lumang lupain ng pamilya at ninanamnam ang buhay sa bundok. Wala nang iba, walang usapang bukal, walang banggit ng paggaling. Ngunit isang maagang umaga ng tag-init, naputol ang katahimikan ng kanilang buhay sa unang hindi inaasahang panauhin. Isang lalaking nagngangalang Rogelio Aquino ang lumitaw sa gilid ng kanilang clearing, mariing nakasandal sa tungkod, baluktot ang mukha sa kirot. Nasiraan ang truck mga 3 milya pa ibaba, aniya. Tinuturo ang landas. Sumasakit ng todo ang balakang ko. Nakita ko ang usok mula sa chimenea ninyo. Akala ko may telepono kayo. Bago pa maipaliwanag ni Ricardo na walang signal doon, papalapit na si Ranger sa estranghero. Minsang umikot sininghot sa kamarahang hinila ang laylayan ng pantalon ni Rogelio at tumalikod patungo sa daan papunta sa bukal para sa kasukasuan. May gusto ang aso mo, ani Rogelio, nakakunot noo. May gusto siyang ipakita, kalmadong tugon ni Morena. Kung handa kang sumunod, matutulungan ka ni Ricardo sa truck pagkatapos. Kung dala ng kuryosidad o ng pangangailangan, pumayag si Rogelio. Inakay sila ni Ranger sa paakyat na daan, madalas humihinto para makahabol si Rogelio. Pagdating sa bukal, mahinahong umupo si Ranger sa tabi ng batong palanggana na itinayo ni Ricardo ilang linggo na ang nakalipas. Ano ito? Tanong ni Rogelio. Likas na mainit na bukal, paliwanag ni Ricardo. Mayaman sa mineral, magaling sa masakit na kasukasuan. Parang spa? May pagdududa si Rogelio. Mas parang gamot ng kalikasan, sambit ni Morena. Iyong pinagkakatiwalaan ng mga tao bago naging tableta ang lahat. Marahil dahil sa kasimplehan nito o dahil sa walang humpay na kirot, dahan-dahang ibinabad ni Rogelio ang mga paa sa mainit at banayad na tubig. Tinulungan ni Ricardo na alisin ang bota at itaas ang pantalon. Hindi agad dumating ang ginhawa, ngunit dumating. Makalipas ang 20 minuto, lumuwag ang mga balikat ni Rogelio. Kumalma ang panga. Inikilos niya ang kanyang binti sa tubig. Nagulat ang mga mata.
3 espesyalista na ang napuntahan ko, anas niya. Injections, therapy, operasyon na raw ang sunod. Pero ito, muli niyang iniikot ang binti, tila di makapaniwala. Ito na ang pinakamaginhawa sa loob ng maraming taon. Pag-ahon niya, mas matatag ang kanyang lakad, may pilay pa, ngunit kapansin-pansing nabawasan. Ano bang lugar ito? Tanong niya. At paano nalaman ng aso niyo ang kailangan ko? Tinutuklas pa namin, tapat na wika ni Ricardo. Parang iba-iba ang tulong ng bawat bukal. Si Ranger, alam lang niya kung alin ang bagay, tumango si Rogelio. May aso ako noon sa pangangaso, nakakakita ng pugo kahit saan pumalya ang iba. May ilang hayop, basta alam, nag-aatubili siya sandali. Pwede ba akong bumalik para sa balakang? At sa payak na kahilingang yon, dahan-dahang ibinuka ng Raven's Hollow ang mga bisig nito. Nagbalik si Rogelio, hindi lang para sa balakang kundi kasama ang asawang si Margaret na nakatagpo rin ng ginhawa para sa arthritis sa parehong bukal. May dala silang mga handog, garapon ng preserves, sariwang huling trout, mga kasangkapang di nagamit. Higit sa lahat, dala nilang paggalang, naiintindihan nila nang di na kailangang sabihin na may pribado at banal dito. Sa pamamagitan nila, nabuo ang maliit na lihim na ugnayan, mga lokal na may pangmatagalang karamdaman na bigong malunasan ng karaniwang gamutan. Mga taong halos sumuko na sa pag-asa. Pare-pareho ang tugon ni Ranger sa bawat panauhin, sinisinghot, umiikot, at pagkatapos ay tiyak na inihahatid sa bukal na akmang-akma sa kanilang kalagayan, kapanapanabik sa tumpak na paraan. Naglatag sina Ricardo at Morena ng ilang payak na tuntunin, bisita sa pamamagitan lamang ng kahilingan, walang anunsyo, walang singilan, tulong lamang sa pagpapanatili, maaring gamit, serbisyo o munting donasyon. Nakatulong ang mga ito upang mapaganda ang lugar nang hindi inuubos ang kanilang ipon. Pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init, kabilang na sa lingguhang takbo ng buhay nila ang 3 araw ng bisita. Sinasalubong ni Ricardo ang mga panauhin sa daan gamit ang ngayoy maayos ng truck na inayos sa mga piyesang sa kung anong paraan natuklasan ni Ranger sa mga nakalimutang sasakyan sa paligid ng lumang pamayanan. Samantala, inihahanda ni Morena ang mga bukal, itinatala ang mga obserbasyong medikal, at pinananatili ang lumalaking talaan. Umunlad ang papel ni Ranger mula sa gabay tungo sa mas malalim. Sabi ng mga panauhin, ang presensya niya habang nagbababad ay nagpapalalim sa karanasan. May taglay siyang pagpapatahimik. Minsan ay ilalapag ang ulo sa isang kandungan o hihiga lamang sa malapit, pantay ang paghinga. Para sa mga may dinadalang kirot sa damdamin o pagkabalisa, naging tungtungan si Ranger. Isang binatilyo, pamangkin ni Rogelio, ang matagal nang binabagabag ng panic attacks matapos ang isang aksidente sa sasakyan. Ang mga gamot ay nag-iwan sa kanya ng pamamanhid at pagkahiwalay sa sarili. Ngunit matapos ang 3 pagdalaw sa bukal sa paghinga, nakarga-karga ang presensya ni Ranger sa kanyang tabi. Naranasan niya ang unang linggo na walang panik sa loob ng maraming buwan. Mas mahal pa sa ginto ang asong yan, minsang sabi ni Rogelio. May mga taong gumagastos ng daan-daang dolyar kada oras sa therapy na kalahati man lang nito'y di nagagawa. Nanatiling maliit, tahimik at napaka-personal ang kanilang pamahingahan ng paggaling. Hindi sila tumatanggap ng higit sa 8 bisita sa isang araw. Banal ang kapayapaan. At hindi lang iba ang nagbago, na pagtanto ni na Ricardo at Morena na ang kanilang sariling buhay ay lubos na nagbagong anyo. Ang sinimulan bilang pagpapatapon, isang malupit na tulak sa ilang, ay naging isang uri ng muling pagsilang. Hindi na sila binibigatan ng mga inaasahan at walang katapusang pananagutan. Natutuklasan nila kung sino sila sa kaibuturan. Si Ricardo, na laging matatag at praktikal, ay nakatuklas ng sining sa kanyang paggawa.
Ang mga lakaran sa pagitan ng mga bukal ay hindi na lamang gamit. Magaganda, maingat ang ukit sa mga rehas. Ang mga padron ng batoy humahabi sa lupa na parang mosaic na ilog. Nagtayo siya ng mga bangkong saktong-sakto sa unang sikat ng araw o sa tanaw na pinakamagandang sumasalo sa mga tuktok. Si Morena na minsang hinubog ng pagiging ina at tungkulin ay namulaklak sa bago. Isang manggagamot, isang mananaliksik, isang marunong na babae ng kabundukan. Ang masusing mga tala ni Morena tungkol sa mga bukal ay hindi na lamang personal na mga notasyon, unti-unti na silang nagiging isang tunay na sangguniang aklat. Ang matalas niyang kutob na pinapares sa kahangahangang kakayahan ni Ranger na suriin ang bawat panauhin ay bumuo ng isang koponang walang katulad. Magkasama, nakalikha sila ng pambihira, isang pook kung saan ang paggaling ay hindi lang tumatama sa katawan, umaabot ito hanggang sa kaluluwa. Oo, umuuwi ang mga tao na mas kaunti ang kirot. Ngunit marami ring umuuwi na mas malinaw ang pag-iisip, may kapanatagan o may muling natagpo ang layunin na inakala nilang nawala na. Isang gabi habang pinapanood nilang gawing gintong kumikislap ng takip silim ang mga bundok, nagsalita si Ricardo, mapagnilay. Akala natin tapos na tayo, sabi niya, lampas na sa kasibulan, handa ng kalimutan. Pero ngayon, pakiramdam ko, ito ang pinakamakabuluhang gawain ng buhay natin. Tumango si Morena, iniuna ng ulo sa kanyang balikat. Para sa mga anak natin, problema lang tayo na dapat alisin. Pero rito, naging iba tayo. Mabuti, kapaki-pakinabang. Itinaas ni Ranger ang ulo, kumislot ang mga tainga patungo sa kalsada. Hindi na bahala, ngunit mapanlihim na nagmamasid. May parating, bulong ni Morena. Makalipas ang ilang minuto, may lumitaw na truck. Hindi sina Rogelio o Margaret. Isang babaeng nasa maagang 60 ang bumaba. Matangkad, tiwala sa sarili, kayumangging balat na hinubog ng araw at may kamerang nakasabit sa leeg. Kumikilos na para bang likas sa kanya ang labas. Iyan si Dr. Sara Morales, mahinang sabi ni Morena. Siya ang nagpapatakbo ng klinik na nadaanan natin noong nakaraang tagsibol. Malamang si Rogelio ang nagkwento sa kanya tungkol sa mga bukal. Hindi ko lang inakalang siya mismo ang darating. Tinrotehan ni Ranger ang paakyat na daan upang salubungin siya, minsang umikot gaya ng dati. Pagkatapos ay gumawa siya ng bago. Tumahol ng minsan, matulis at sadyang-sadya, saka nagbalik kina Ricardo at Morena, huminto at tumalikod upang akayin ang babae papasok. Hindi pa niya kailanman ginawa yon, wika ni Ricardo. Para bang ipinahahayag niya siya, tugon ni Morena. Lumapit si Dr. Morales na may kuryosidad, hindi paghuhusga. Hindi matapos-tapos si Rogelio Aquino sa kakasabi tungkol sa mga bukal ninyo, ngiti niya. At bilang nag-iisang doktor sa milya-milyang palibot, napapansin ko kapag biglang tumitigil ang mga tao sa follow-ups dahil gumiginhawa sila. Bahagyang nangulubot si Ricardo, ditiyak sa pakay niya. Ngunit itinaas ni Dr. Morales ang palad bago pa siya makasagot. Hindi ako nandito para magsara ng kahit ano, mabilis niyang sabi. Nandito ako dahil curious ako at dahil may sarili rin akong mga laban na hindi malutas ng makabagong medisina. Itinaas niya ang kanang kamay, lantad ang pamamaga ng kanyang mga buko. Rheumatoid arthritis, aniya. 20 taon ng operasyon ng paggagamot sa mga hayop at ngayong halos hindi ko na mahawakan ng scalpel. Bumalik si Ranger sa kanyang tabi at marahang iginudgod ang ilong bago tumingin sa daan papunta sa bukal para sa kasukasuan. Natatangi ang aso ninyo, mahina niyang sabi. Ngumiti si Morena. Binanggit ni Rogelio ang kaya niyang gawin, hindi ka panipaniwala. Hanggat hindi mo nakikita, lumuhod si Dr. Morales sa tabi ni Ranger. Siniyasat siya na gaya ng isang bihasang veterinaryo. German Shepherd Mix, siguro 9 na taon pero kumikilos na parang 5.
Gumagaling din siya, wika ni Morena. Pare-pareho kaming wasak nang dumating dito. Ang pagdalaw ni Dr. Morales ang naging malaking pagliko sa Ravens Hollow. Hindi lang siya kuryosong bisita, bilang siyentipiko at manggagamot din, nagdala siya ng balangkas at linaw sa mga natuklasan ni Ricardo at Morena sa pamamagitan ng kutob. Ilang pagdalaw lamang sa bukal para sa kasukasuan at nabawi niya ang buong galaw ng mga kamay, isang bagay na hindi naibigay ng maraming taon ng gamot. Ang natagpuan ninyo rito, sabi niya, dapat pag-aralan, hindi upang pagsamantalahan, kundi upang maunawaan. Sa kanyang paggabay, nagsimula silang magtala ng mas istruktura. Kumuha sila ng mga larawan bago at pagkatapos, tinunton ang tiyak na sintomas na may mga takdang oras at nagsimulang bumuo ng matibay na datos. Maging ang tubig bukal ay ipinasuri niya sa laboratorio, nagbigay ng masusing pagsusuri ng mineral na higit pa sa kaya nilang gawin. Ngunit ang pinakaumakit sa kanya, si Ranger. Ang mga taon niya bilang veterinaryo ang nagbukas ng mga asal na hindi napunan ni Ricardo at Morena. Hindi lang pisikal na kondisyon ang naaamoy niya, paliwanag niya. Tumutugon din siya sa damdamin. Ibinahagi niya ang isang kaso mula sa unang araw, isang lalaking may sakit sa likod na malinaw na galit matapos masibak sa trabaho. Hindi agad dinala ni Ranger sa bukal para sa kasukasuan. Naghintay muna siya hanggang sa kumalma ang lalaki. Alam niya, sabi ni Dr. Morales, hindi kikilos ng lubos ang bukal kung puno pa ng puot ang puso. Sinimulan niyang idokumento ang pakikitungo ni Ranger, gumawa ng mga tala, mga padron. Para sa nanganganib, naging kalmado at pantay siya. Para sa mga nagdududa, mas masigasig. Para sa mga natatakot, naging banayad at mapangakit. Sa 35 taon ko sa veterinarya, wika niya minsan, wala pa akong nakitang ganito. Pagkatapos ay dumating ang kanyang pinakanakagugulat na tuklas. Sa kanilang pahintulot, isinailalim niya si Ranger sa kumpletong pagsusuri, dugo, paggalaw at mga neurological check. Nakagulat ang resulta. Lahat ng marker niya, sabi niya, ang mga kasukasuan, paggana ng utak, maging ang cellular regeneration, lahat ay tumuturo sa asong mas bata ng 5 taon. Marahil higit pa. Ang nasasaksihan ninyo, nagpatuloy siya, ay hindi lamang pagluwag ng sintomas. Ito ay pagbaligtad ng edad sa antas na biolohikal. Tahimik na nakinig sina Ricardo at Morena na mamangha. Para sa kanila, milagro ito mula pa noon. Ngunit ngayon, humahabol ang agham, pinagtitibay ang nakikita nila sa sarili nilang mga katawan at ang mga pagbabagong nasasaksihan sa mga panauhing dumadalaw para sa ginhawa. At ngayon, sa mga katahimikan sa pagitan ng mga sesyon ng paggaling, nagsisimula nilang makita ang kanilang layunin, hindi lamang bilang mga tagapag-alaga ng lupa, kundi ng isang bagay na higit na dakila. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang makita ni Ricardo at Morena ang lahat sa ibang liwanag. Ang nagsimula bilang isang personal na paglalakbay tungo sa paggaling ay lumago ng higit pa. Una, tinulungan nito ang kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos, ibinunyag nito ang mas malalim na bagay. Isang bagay na maaaring magbago ng maraming buhay. Kailangan nating protektahan ang lugar na ito, sabi ni Ricardo isang gabi. Habang lumulubog ang araw sa likod ng gulod, nag-iiwan ng mahahabang anino sa hardin. Kapag kumalat ang balita, dagdag ni Morena, tungkol sa tubig na bumabaligtad sa pagtanda at nagpapagaling sa may sakit, dadagsain ito ng mga kumpanya ng gamot, gagawin itong negosyo ng mga developer at mawawala ang lahat ng mahika ng lugar na ito. Pagtatapos ni Ricardo, biglang tumindig si Ranger, mga taingay nakatayo, katawan ay alerto, hindi nababahala, ngunit mapagbantay.
Naningkit ang mga mata ni Ricardo, kinuha ang binoculars at minasdan ng kalsada sa ibaba. Isang makintab na itim na SUV ang dahan-dahang umaakyat sa kalsadang bundok, lubhang kakaiba. Ang kumikislap na pintura at malinis na gulong ay sumisigaw ng dayuhan. Gumalaw si Ranger ng likas, tumayo sa pagitan ni Ricardo at Morena. Ang kanyang anyo'y hindi na mausisa kundi protektibo. Mahinang wika ni Morena, wala tayong inaasahan ngayon. Nang huminto ang SUV sa tabi ng kanilang lumang truck, bumukas ang pinto sa driver at napahinto ang paghinga ni Ricardo. Si Antonio iyon. Bumaba ang kanilang panganay, kaswalang bihis, ngunit halatang mamahalin. Isang uri ng kaswal na hindi nababagay sa kabundukan. Mababang ungol ang lumabas kay Ranger. Naninigas ang katawan. Dahan-dahan lang, boy. Bulong ni Ricardo, hinaplos ang kwelyo ng aso. Tumingin-tingin si Antonio, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ang matibay na cabin, ang hagdang-hagdang hardin, ang mga solar panel at ang mga daanang paikot paakyat sa bundok. Ma'am, Dad, tawag niya, kayo ba talaga yan? Lumapit si Morena, tahimik ngunit maayos ang anyo. Kamusta, Antonio? Isang malaking sorpresa ito. Tila hindi ka panipaniwala, dahan-dahan niyang sabi papalapit. Nung huli naming makita kayo, hindi ganito ang itsura ninyo. Nung huli ninyong makita kami, tugon ni Ricardo, banayad ngunit matatag, basag at itinapon kami. Anong dahilan ng pagpunta mo rito ngayon? Pagkatapos ng 6 na buwang katahimikan, nag-alinlangan si Antonio, halatang naiilang. Sinubukan naming kontakin kayo, mga sulat, tawag, pero wala, parang naglaho kayo. Walang cell service dito, payak na sagot ni Ricardo. At sa nakikita ko, itinuro ni Antonio sa paligid, abala kayo. Bago pa makasagot si Ricardo, bumukas ang pinto sa pasahero. Bumaba si Carmela, may hawak na folder ng legal na papel. Sumunod si Alfredo at si Teresita, asawa ni Antonio, na tumingin sa paligid na may halatang pag-ayaw. Ang kanyang designer boots ay nanatiling malinis, waring puot pa lang ang ideya ng putik. Tumindig si Ranger sa harap ni Morena, matalim ang titig, hinaharang ang daraanan. Diyos ko, ani Carmela nakatitig sa ina. Ma'am, wala ka ng oxygen at ang buhok mo mas maitim, para kang bumata. Magaan ang hangin sa bundok, sagot ni Morena, may sukat ng ngiti. Pinagmasdan ni Teresita si Ranger. Nakaya pa ng aso? Bakit kayo naririto? Tanong ni Ricardo, walang galaw, walang alok ng yakap o pagbati. Nagkatinginan ang magkakapatid bago sumagot si Antonio. May mga kwento na kumakalat sa bayan tungkol sa isang retreat na pinapatakbo ng isang mag-asawang matanda. Tungkol sa mga bukal na nagpapagaling ng lahat mula arthritis hanggang hika. Tungkol sa isang aso na tila alam ang pangangailangan ng bawat tao. Tumitig siya kay Ranger, tahimik at hindi gumagalaw. Pamilyar ba? Mabigat ang tensyon sa pagitan nila, ang mga magulang na itinaboy at ang mga anak na bumalik lamang nang magsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Pwede ba tayong mag-usap? Sa wakas tanong ni Antonio, umupo at mag-usap? Dahan-dahang tumango si Ricardo. Sa porch, hindi sa loob. Nagtipon sila sa ilalim ng lilim ng bubong, dinadaanan ng hangin ng bundok. Unang nagsalita si Carmela, pulido at profesional ang boses. Ang nagawa ninyo rito ay kahanga-hanga, tunay. Pareho kayong mukhang mas malusog kaysa sa nakaraang mga taon, dagdag ni Alfredo na mas tapat ang tono. Nung huli naming makita ka, ma'am, halos hindi ka na makalakad mula bahay papuntang kotse. Tumango si Morena, mabait sa amin ang Ravens Hollow. Wala nang paligoy-ligoy, sabat ni Antonio. Tinuturing ng mga tao sa bayan na milagro ang lugar na ito. Sinasabi nilang nakalikha kayo ng sanctuary at ang aso ninyo parang alamat. Mahilig magkwento ang tao, sagot ni Ricardo, lalo na sa mga bayang bundok. Pero hindi lang kwento ito, di ba? Sabat ni Teresita, nakahilig pasulong. May pinapatakbo kayong uri ng operasyon dito. At ang aso, hindi lang siya malusog, siya'y pambihira.
Binuksan ni Carmela ang folder, inilabas ang mga dokumento. Sinilip namin ang property claim mula sa 1950 ngens. Kasama rito ang malawak na karapatan sa ilalim ng lupa at tubig. Sa tamang development, napakahalaga nito. Development, matalim at malamig ang boses ni Morena. Hindi ito negosyo, Anya, at hindi ito ipinagbibili. Pero pwede, sabat ni Antonio, mapang-akit ang tinig. Isipin ninyo ang dami ng buhay na matutulungan. Isipin ninyo kung ano ang maaaring maging lugar na ito. Kung may pondo, kung may mga profesional. Dahan-dahang tumindig si Ricardo, walang mabasa sa mukha. Ang ibig mong sabihin ay gawing resort, spa, gated community para sa mayayaman at desperado. Tumingin siya sa paligid, sa lupain, sa cabin, sa mga daan at sa huli kay Ranger. Ang lugar na ito inilikha upang manatiling simple, dalisay. Tinanggap kami noong wala ng iba. Hindi namin ito ipapahiram para gawing makinang pangkalakal. Umihip ang hangin, nanatiling nakapwesto si Ranger, hindi gumagalaw. At ang bundok, walang hanggan at tahimik, tila nakikinig. Isang wellness retreat sa kabundukan na may tunay na mga bukal ng paggaling at isang therapy dog? Sa wakas ay nagsalita si Alfredo. Maaaring maging napakalaki nito. Ang branding pa lang, kusa ng susulat ng sarili nito. Ikakarga ko ang bahagi ng negosyo, patuloy niya. Gagawin itong totoong operasyon. Itatampok natin ang aso. Malaki ang merkado ng animal therapy. Kinakagat ng tao, yan. Sumabat si Teresita, hawak ang kanyang telepono. May pangalan na siya, may mga social media accounts na nakatuon sa aso ninyo, Ma'am. Madali na lang itong pagkakitaan. Nanlamig ang ekspresyon ni Morena. Inilapag niya ang kamay sa ulo ni Ranger. Ang kanyang portable oxygen tank ay mas naging gawi na lamang kaysa pangangailangan. Nasaan kayo? Mahina niyang tanong. Nung hindi na ako makahinga? Nung wala na kaming $900 at butas-butas ang bubong? Noong muntik na naming ipa-euthanize si Ranger dahil hindi na namin kayang alagaan siya? Tinitigan niya sila isa-isa. Iniwang niyo kaming parang patay pero pinili naming mabuhay. Sinubukan ni Antonio na bumawi. Nagkamali kami, akala namin ginagawa namin ang pinakamabuti. Para sa lahat, putol ni Ricardo. O para sa inyong sarili? Pamilya pa rin tayo, giit ni Antonio. Hindi kailangang maging laban ito. Lahat tayo pwedeng makinabang. Si Alfredo, naramdaman ng pagtaas ng tensyon, ay nagsalita ng mas maamo. Ma'am, Dad, kahanga-hanga ang nagawa ninyo. Pero maging totoo tayo, tumatanda kayo. Hindi ba't mas makabubuting kami ang mamahala nito kasama ninyo? Tahimik na tumayo si Ricardo, pumasok sa kabin at bumalik ilang sandali lang bit-bit ang isang folder. Inabot niya ang mga dokumento kay Carmela. Magugustuhan mo ito, wika niya, mga papeles. Inilipat na namin ang lahat ng karapatan sa mineral at tubig sa Ravens Hollow Healing Foundation. Isa itong non-profit. Bagong tatag, huminto siya. Ang nanay ninyo, ako at si Ranger, ang nakatalagang lifetime trustees. Mabilis na binuklat ni Carmela ang mga papel. Naninikip ang mga mata. Hindi pwedeng itala ang aso bilang trustee. Isang bagong tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng landas. Sa Colorado, maaari mong italaga ang isang hayop bilang beneficiary at ang mga human trustees ang kikilos para sa kanya. Lumabas si Dr. Sara Morales sa clearing, nakasabit sa balikat ang kanyang medical bag. Payapa ang tinig, ngunit makapangyarihan ang presensya. Agad na nagpakalma si Ranger, tumakbo sa kanyang tabi na tila nakahinga ng maluwag. At sino ka naman? Tanong ni Antonio, halatang inis. Dr. Sara Morales, DVM, tugon niya. Matagal na akong nakikipagtulungan kina Ricardo at Morena, idinodokumento ang mga katangian ng mga bukal at ang papel ni Ranger bilang therapeutic guide.
Mainit siyang tumango kay Morena. Legal ang foundation, patuloy niya. Ako'y isa sa ilang trustees na sumusuporta sa interes ni Ranger, kasama ang mga lokal na profesional na nakinabang na sa mga bukal. Nanigas ang mga labi ni Carmela. Nagawa ninyong ihanda ang lahat ng ito, pero hindi ninyo nagawang tawagan ng mga anak ninyo? Hindi rin ninyo kami tinawagan, paalala ni Morena. Hindi hanggang inisip ninyong may makukuha kayo rito. Pumasok si Dr. Morales bilang tagapamagitan. Siguro makakatulong kung maranasan ninyo mismo ang nilikha ng inyong mga magulang. Madalas higit pa sa kirot ang binabago ng mga bukal. Binabago nila ang pananaw. Parang may sasabihin si Antonio, ngunit biglang tumindig si Alfredo. Gusto kong makita, aniya. Kung totoo ang mga sinasabi ng tao, nais kong maunawaan. Lumapit si Ranger, umikot kay Alfredo, at pagkatapos ay tahimik na tumahol bago tumuloy patungo sa daan ng respiratory spring. Sa tingin ko inaanyayahan ka niya, marahang sabi ni Ricardo. Ang aso ba ang pumipili kung saan pupunta ang tao? Tanong ni Teresita, di makapaniwala. May kakayahan si Ranger, kumpirmasyon ni Dr. Morales. Mahigit daan-daang kaso na ang pinag-aralan namin. Ang katumpakan niya sa pagpili ng tamang bukal ay hindi basta instinct, kakaiba. Nag-aalinlangan si Alfredo, ngunit sumunod din. Nagkatinginan si Carmela at Antonio, nag-aalangan, ngunit sa huli sumama rin. Si Teresita ay napabuntong hininga, nanatili ng ilang hakbang ang layo, abala sa pagkuha ng mga litrato. Buksan ninyo ang inyong isip, payo ni Dr. Morales. Madalas higit pa sa pisikal na katotohanan ang isiniwalat ng mga bukal. Nang maglaho na ang grupo sa landas, lumingon si Dr. Morales kina Ricardo at Morena. Dumating ako agad nang balaan ako ni Rogelio na paparating sila. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami, sagot ni Ricardo, payapa at matatag. Alam naming darating din ang araw na ito. Matibay ang foundation, paniniguro niya, at nasa panig ninyo ang bayan. Hindi kayo nag-iisa. Napabuntong hininga si Morena. Hindi lang ito tungkol sa legal na proteksyon, tungkol ito sa pagkilala. Nagpapakita lang sila kapag may gusto silang kunin. Nagbunga ng halo-halong resulta ang pagdalaw. Bumalik si Alfredo mula sa bukal, na tila nagbago. Mas kalmado ang tindig, mas malalim ang paghinga. May hindi masabi sa kanyang mga mata. Kaunti lang ang sinabi ni Carmela, ngunit hindi niya maitago ang pagkagulat ng magsimulang mawala ang kirot sa kanyang mga kasukasuan matapos lamang ang ilang minuto ng pagbabad. Nanatiling sarado si Antonio, nakilahok sa skin spring ngunit hindi natigatig o hindi lamang umaamin. Si Teresita hindi man lang sumubok. Nasa laylayan lang, abala sa pagkuha ng litrato, abala sa sariling bersyon ng kwento. Malaki ang potensyal nito, sabi ni Antonio kalaunan, sinubukang magpakahinahon. Sa tamang pamamahala, makakatulong ito sa mas marami at masisiguro ang kinabukasan ng pamilya. Umiling si Ricardo, hindi namin hinahabol ang bersyon ninyong seguridad. Lahat ng bagay ay negosyo, mariing wika ni Teresita. Nasa usapin lang kung mahusay ba itong pinapatakbo o iniiwan upang mabulok. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, biglang tumindig si Ranger at tumahol. Maiksi, matalim, kagyat. Nanigas ang katawan niya, nagsimulang maglakad paikot, umuungol at muling tumahol. Agad na tumindig si Dr. Morales. Nararamdaman niya ang pagbabago ng panahon. Tumingin si Ricardo sa langit, madilim na, mabilis ang galaw ng mga ulap. Sa ganitong panahon, ang malakas na ulan sa itaas ay maaaring magdulot ng flash flood at ang mga lumang kanal ng minahan. Dinadala ang lahat pababa rito. Para bang tugon, muling tumahol si Ranger, mas malakas, at nagsimulang kumilos mula sa tao patungo sa isa pa, itinutulak sila patungo sa cabin. Ibinabalag niya tayo, wika ni Morena. Kung ganon, makinig tayo, dagdag niya tumindig. Bibigyang pansin pa sana ni Antonio, ngunit pinutol siya ni Ricardo.
Kung sinasabi ni Ranger na paparating ito, magsisiguro tayo ngayon, mag-uusap mamaya. Makalipas ang 1 oras, dumating ang bagyo. Hindi banayad na ulan, kundi isang marahas na microstorm ng bundok. Kumakalabog ang kulog, pumuputol ang kidlat sa kalangitan na parang apoy. Rumagasa ang tubig na tila walang tigil. Ngunit ang cabin, itinayo ng may pag-iingat at muling binuo ng may layunin, ay nanatiling matatag. Sa loob nagkubli ang pamilya, ang bagyo'y humahalakhak na parang mabangis na nilalang. Paikot-ikot si Ranger sa mga bintana, malinaw na nababalisa. Hindi takot, nakaantabay. Hindi pa siya kumilos ng ganito tuwing bagyo. Bulong ni Morena. Tumango si Dr. Morales. Hindi lang panahon ang nararamdaman niya, may higit pa. Pagsapit ng hating gabi, naging umaatungal na dagundong ang ulan, mga punong natumba, mga batong gumalaw. Yumanig ang mga pader sa lakas ng kulog, at biglang sumibat si Ranger mula sa bintana, tumakbo patungo sa pinto. Kinayod niya ito, tahol ng tahol. Gusto niyang lumabas, gulat na tanong ni Carmela. Ngayon, gusto niyang sumunod tayo, sagot ni Ricardo, sabay kuha ng flashlight at coat. Huwag kang lalabas, sigaw ni Antonio. Ngunit nakalabas na si Ricardo, kasunod ni Ranger sa gitna ng buhos ng ulan, tinamaan ng kidlat ang daan habang tumatakbo sila, hindi patungo sa mga bukal, kundi sa workshop. Isinagadsad ni Ricardo ang flashlight sa basang graba, at nang makita niya iyon, naging malinaw ang lahat. Isang rumaragasang agos ng tubig ang bumangga mula sa bundok. Lumilikha ng bagong landas sa tanawin at diretsong papunta ito sa solar array. Ang mismong sistemang nagbibigay ng kuryente sa water pump, mga ilaw at mga kagamitang medikal ni Morena. Kapag nasira ito, mawawala ang lahat sa kanila. Mabilis na tumahol si Ranger at tumakbo sa unahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Ricardo. Sa paggabay ng aso, naabot niya ang array sa tamang oras, hinugot ang mahahalagang bahagi at inakyat ang mga ito sa ligtas na lugar. Ilang segundo lang, dumagsa ang pader ng maputik na tubig. Winawasak ang mga debris at humahakot ng malalaking bato pababa sa clearing. Bumalik sila sa cabin na basang-basa at hingal, ngunit tagumpay. Ngunit bago pa sila makaupo, muling kumilos si Ranger. Ngayon ay paikot sa likurang pasukan ng bahay, mababa ang buntot, matalim ang tahol. May babala na naman siya, ani Morena tumayo agad. Ako na, sabi ni Alfredo, at sinamahan si Ricardo habang sinusundan ang aso papunta sa hardin. Doon, bantanan ng rumaragasang tubig ang mga tanim na inalagaan ni Morena ng maraming buwan. Sa gitna ng buhos ng ulan, nagsalo sila ng pala at mga gamit, naghukay ng diversion trench na nagpaikot ng agos palibot sa mga taniman. Naging matagumpay sila, magdamag na ulit ang padron. Tatahol si Ranger, akayin sila sa susunod na panganib at kikilos sila bago pa mahuli ang lahat. Pinatatag ang 100, iniligtas ang supply shed, siniguro ang kulungan ng mga manok. Pagsapit ng madaling araw, humupa ang pinakamatindi. Umiiyak pa rin ang langit, ngunit naubos na ang puot ng bagyo. Sa loob ng kabin, nagtipon ang pamilya. Basang-basa, putikan, pagod, ngunit mas nagkakaisa kaysa dati. Niligtas ng aso ang lahat, mahinang sabi ni Alfredo. Alam niya kung saan pupunta. Palagi niyang alam, sagot ni Ricardo. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating kami hanggang dito. Hindi agad nawala ang bagyo. Nagtagal ito. Ginawang ilog ang mga kalsada at guho ang mga burol, gumuho ang mga tulay, naubos ang mga linya ng komunikasyon. Pinatunayan ng satellite phone ni Dr. Morales ang pinakamasama, nakatuon ang mga rescue team sa mga bayan sa ibabang bahagi ng bundok. Ang Ravens Hollow ay kailangang umasa sa sarili at gayon sa mga araw ng pag-iisa may nagbago. Ang mga anak na minsang pinutol ng mga pader ng emosyon, ngayon ay bahagi na ng pang-araw-araw na pag-survive. Tumulong sila sa paghakot ng tubig,
pagpapatatag ng mga silungan, pagpapatuyo ng mga pagkain, at walang tanong silang sumusunod kay Ranger tuwing siya'y nagbababala. Sa ika-4 na araw, dumating ang krisis mula sa loob. Naubos ang huling gamot sa puso ni Morena. Bagaman mas malakas siya kaysa sa mga nakaraang taon, may mga gamot pa ring kailangan at hindi pa rin madaanan ang pinakamalapit na daanan para sa supply. Kailangan nating makahanap ng paraan, sabi ni Carmela, naglalakad paikot. Kailangan niya ang gamot na iyon. Pwede tayong bumaba? Alok ni Antonio, ngunit umiling si Dr. Morales. Hindi sa ganitong kondisyon, hindi kayo makakarating. Doon napansin ni Alfredo ang kakaiba. Inilabas ni Ranger mula sa nightstand ni Morena ang kanyang walang lamang bote ng gamot. Inilapag niya ito sa tabi ng garapon ng tubig bukal na nakolekta nila bago ang bagyo. Parang may ipinapahiwatig siya, dahan-dahang sabi ni Alfredo. Sinuri ito ni Dr. Morales. Nakita na natin ang mga pagpapabuti sa cardiovascular mula sa mga bukal. May ilang bisitang tumigil sa gamot matapos ang tuloy-tuloy na paggamot. Hindi mo ba sinasabing papalitan natin ng tubig bukal ang mga reseta? Singhal ni Antonio. Hindi ito basta tubig, sagot ni Ricardo, at wala namang pinipilit. Ipinapakita lang ni Ranger. Parang tugon, marahang itinulak muli ni Ranger ang bote palapit kay Morena, saka idinikit ang ilong sa garapon ng spring water. Tinitigan siya ni Morena, pagkatapos tumingin sa pamilya. Hindi pa niya ako pinamali. Nagtitiwala ako sa kanya. Sa kabila ng pagtutol, nagsimula siyang uminom ng maliliit na bahagi ng tubig mula sa respiratory spring at gumamit ng mga tapal mula sa joint spring. Maingat siyang minonitor ni Dr. Morales, kinuha ang vital signs, sinubaybayan ang bawat pagbabago. Sa ikinagulat ng pamilya at malinaw na pagdududa ni Antonio, hindi lamang nanatiling matatag si Morena, kundi lalo pang gumanda ang kalagayan. Mas mababa ang blood pressure niya kaysa sa akin, sabi ni Dr. Morales sa ika-6 na araw. At ang pulso niya malakas, pantay. Kung anuman ang laman ng mga bukal, gumagana ito. Habang nagtagal ang ulan at umusad ang oras, lumitaw ang mga bagong ritmo. Pinamunuan ni Ricardo ang mga pang-araw-araw na pagkukumpuni, maingat na nag-aatas ng mga gawain. Dokumentado ni Carmela ang pinsala, gumagawa ng plano at nagsimulang magmapa ng mga bagong daan. Si Alfredo ay naging kanang kamay ni Ricardo, maabilidad, matatag at sabik matuto. Si Antonio, bagaman mabagal mag-adjust, ay nagsimulang tumulong sa mga maliit ngunit tapat na paraan. Nagbago pa si Teresita. Sa simula'y lumalaban. Ngunit matapos ang ilang oras kasama si Morena, nag-iingat ng mga taniman, natututo tungkol sa mga halamang gamot, may lumambot sa kanya. May designer gloves pa rin siya, ngunit ngayon may mantsana ng lupa. At sa lahat ng ito na natiling tahimik na sentro, si Ranger ng Ravens Hollow. Dumarating at umaalis siya sa sariling schedule. Madalas nawawala ng ilang oras, ngunit palagi siyang bumabalik, dala ang impormasyon, gabay o minsan isang nawawalang hiker na direkta niyang dinala sa kanilang pintuan sa gitna ng ulan. Pinagmamasdan ni Ricardo ang aso isang hapon habang muling bumukas ang araw mula sa kulay abong ulap. Hindi lang siya gabay natin, wika niya kay Morena, siya ang espiritu ng lugar na ito. Tumango si Morena. Kumikislap ang mga mata sa pasasalamat at tahimik na pagkamangha. At ngayon, marahil nakikita na rin nila iyon. Dapat nagtatrabaho ang aso ninyo sa FEMA, biro ng naligtas na hiker. Sabay init ng kamay sa kalan. Pagsapit ng 3 linggo ng pagkakakulong, naghatid ng pag-asa ang mga balita sa radyo. Malapit nang muling mabuksan ang mga kalsada. Ngunit sa maraming paraan, nagbago na muli ang Ravens Hollow. Malaki ang pinsala ng bagyo, ngunit sa pamamagitan ng pawis, pagkakaisa at determinasyon, naisaayos ang lahat.
Madalas, mas mahusay pa kaysa dati. Muling itinayo nina Alfredo at Ricardo ang mga landas patungo sa bukal na may mas maayos na drainage at matatag na hakbang. Si Carmela, sa ikinagulat ng lahat, pati siya mismo, ay nakatuklas ng talento sa paggawa ng bato. Lumilikha ng mga eleganteng retaining wall na nagpapatatag sa gilid ng bundok. Ngunit ang pinakamahalagang muling pagtatayo ay hindi pisikal. Ito'y emosyonal. Ang mahahabang araw ng sama-samang pagtatrabaho, ang kahinaan dala ng kawalan ng katiyakan, ang pag-asa sa isa't isa. Dahan-dahan nitong gumuho ang mga pader na itinayo ng mga taon. Si Alfredo, habang katabi si Ricardo, muling nakipag-ugnay sa amang minsang tumulong sa kanya magtayo ng treehouse. Si Carmela, na nag-aalaga ng mga halamang gamot at natututo ng mga lunas mula kay Morena, ay biglang parang batang muli nakaluhod sa lupa sa tabi ng ina, natututo ng mga pangalan ng mga dahon at ugat. Tanging si Antonio ang nanatiling malayo, palaging nakatingin sa mga posibilidad kaysa sa mga tao. Ngunit mas tahimik na siya ngayon, hindi na sigurado sa kanyang mga hatol. At si Teresita na dumating na puno ng pagmamataas ang siyang pinakanagbago. Ang mga bukal na ito, sabi niya kay Morena, isang hapon habang inaayos ang mga halaman sa hardin, mas nakapagpaganda ng balat ko kaysa sa mga produktong ginagastusan ko ng libo. Iyan ang sinasabi namin sa inyo, mahinang tugon ni Morena. Hindi ito oportunidad sa negosyo. Isa itong regalo at kasabay ng regalo may responsibilidad. Dumating ang sandali ng pagtutuos. Nang dumating ang unang rescue team, halos 4 na linggo matapos magsimula ang bagyo. Inasahan nilang makakita ng desperadong mga nakaligtas, malnourished, may sakit, kailangang i-evacuate. Sa halip na tagpuan nila ang isang komunidad, mainit ang cabin, maayos ang imbakan ng pagkain. Gumagana ng mahusay ang water system na ginawa ni Ricardo na maging ang engineer ng grupo ay humiling ng kopya ng plano. Ang hardin ni Morena sa kabila ng bagyo ay nagbibigay pa rin ng sariwang gulay at lahat, lalo na si Morena, ay mas malusog kaysa sa inaasahan. "Ma'am," sabi ng paramedic matapos suriin siya, "mas mataas ang oxygen saturation mo kaysa sa karamihan ng taong kalahati ang edad." At itong aso, dagdag ng isa pa, habang pinapanood si Ranger na maingat na binabantayan ng grupo, kamangha-mangha ang kondisyon. "Ano ang sikreto ninyo?" "Malinis na hangin, masustansyang pagkain," ngumiti si Morena, "at ang pinakamahusay na early warning system na makikita ninyo." Bahagyang kumaway ang buntot ni Ranger sa papuri, ngunit nanatiling nakatitig kay Morena, laging handa. Nang oras na ng kanilang pag-alis, nag-iwan ang grupo ng mga supply, ngunit hindi iginiit ang paglikas. "Hindi pa kami nakakita ng ganito," wika ng lead medic kay Ricardo. "Hindi lang kayo nabuhay, umunlad pa kayo. At ang aso ninyo, alam niya mismo kung anong landas ang dapat tahakin. Para bang siya mismo ang nagmapa." Tahimik na tumango si Ricardo. Ang Raven's Hollow ay inaalagaan ng sarili. Si Ranger ay bahagi niyon. Pagkaalis ng rescue crew at muling pagbabalik ng katahimikan, bumasag si Alfredo. "Ano na ngayon?" tanong niya. "Hindi tayo basta makakabalik na parang walang nangyari." Ito, binago nito ang lahat. Si Antonio, na naging tahimik sa buong pagbisita, sa wakas ay nagsalita. "Iniisip ko," maingat niyang wika, "hindi tungkol sa kita o turismo. Tungkol sa kung ano talaga ito. Hindi ito resort. Isa itong sanctuary." Uminit ang mga mata ni Morena. Iyan mismo ang ibig sabihin nito. "Protektado na ito ng foundation," dagdag ni Carmela. "Walang sino man ang makakabili, walang makakabenta ng mga bukal." "Hindi namin ito itinayo para kumita," sabi ni Ricardo. "Itinayo namin ito dahil binigyan kami ng isang bagay na sagrado, isang bagay na bihira, at ang mga bihirang bagay ay hindi pagmamay-ari.
Inaalagaan sila. Si Ranger na nakahiga sa paanan ni Morena biglang tumayo at lumapit kay Antonio. Sandaling nanigas ang hangin sa pagitan nila. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ni Ranger ang isang paa at inilapag iyon sa tuhod ni Antonio. Ano? Ang ginagawa niya? Tanong ni Antonio, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Dr. Morales mula sa kanyang upuan sa tabi ng apoy. Sa tingin ko, kinikilala niya ang pagbabago sa puso mo. Hindi lang sintomas ang nababasa ni Ranger, nababasang din niya ang hangarin. Tumingin si Antonio pababa sa aso, sa mga matang mas malalim kaysa sinumang tao. Noong ibinigay namin ang mga susi, mahina niyang wika, hindi ko inakalang makikita pa namin kayo. Bahagi ng isip ko ang nagsabing na ang taglamig ay hindi niya natapos. Akala mo mamamatay kami, sabi ni Ricardo, walang galit sa tinig. Mahinang tumango si Antonio, puno ng hiya. Pinaniwala namin ang sarili na iyon ang pinakamabuti. Mas ligtas, may pasilidad, may gamutan, may istruktura. Ngunit alam namin kung ano ang lugar na ito. Basag, malamig, walang laman. At gayon, sagot ni Morena, narito kami. Buhay, malakas, at tumutulong sa iba. Tumingin si Alfredo sa paligid sa mga mukhang hindi na estranghero at itinanong ang tanong na tunay na mahalaga. Kaya ano na? Babalik ba tayong lahat? Magkukunwaring walang nangyari? O may nagbago na sa loob natin? Magpakailanman? Kinabukasan, wala na ang bagyo. Malinis at kumikislap ang mga bundok sa ilalim ng langit na kulay pangako. Lumabas si Ricardo sa porch sa pagsikat ng araw. Nandoon na si Ranger, nakatingin sa abot tanaw, taas ang tainga. Tumayo si Ricardo sa tabi niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi kawalan, puno ito. Ang Ravens Hollow ay hindi na lamang isang lugar, isa na itong simula. Magkasamang nakatayo sina Ricardo at Ranger sa gilid ng porch. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga tuktok. Namula sa ginto at amber ang mga bundok, wari nilinis ng bagyo ang kalangitan. Isang sandali ng kapayapaan, tahimik, marupok, bago ang mga pagpiling haharapin ay humubog sa kanilang mga kinabukasan. Ipinatong ni Ricardo ang kamay sa ulo ni Ranger. Ano sa tingin mo, boy? Bulong niya. Nagbabago ba talaga ang tao o mas gumagaling lang silang itago kung sino sila? Tumingala si Ranger, ang malalim na mga matay puno ng higit pa sa instinto, isang bagay na tila sinauna. Pagkatapos ay lumingon siya patungo sa cabin kung saan mahimbing pang natutulog ang iba. Isa-isa, lumabas ang pamilya sa ginintuang liwanag. Nauna si Alfredo, sanay na sa maagang ritmo ng buhay bundok. Sumunod sina Morena at Dr. Morales, abala sa pag-uusap tungkol sa bagong usbong ng mga halamang ginamitan ng tubig bukal. Lumitaw si Carmela na may hawak na kwaderno, agad na naglilista ng mga prioridad para sa araw. Pinakahuli sina Antonio at Teresita, dahan-dahang umaangkop sa mundo na walang digital alarms o take-out na kape. Ang kanilang almusal ay hindi lamang pagkain, isa itong pagpupulong. Tahimik silang bumuo ng bilog sa paligid ng tinapay, homemade jam at mga preserbang prutas. Walang nag-utos, ngunit alam ng lahat na darating ang pag-uusap. Sa wakas, ibinaba ni Antonio ang kanyang tasa at nagsalita sa tinig na minsang nagbigay sa kanya ng tagumpay bilang isang executive. Kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan ng Ravens Hollow, aniya. Hindi bilang negosyo, bilang pamana ng pamilya, pinagmasdan siya ni Ricardo. Ngayon, wala na ang makintab na businessman. Sa kanyang harapan ay isang taong nakikipagbuno sa mas malalim na bagay. Handa kaming makinig, sagot ni Ricardo. Sa mga linggong ito, patuloy ni Antonio, may nakita ako rito. Hindi lang ang tubig o ang aso, kahit pareho silang kamangha-mangha. Nakita ko ang layunin, isang buhay na may saysay,
Nagatubili siya, sumilip ang kahinaan. Isang uri ng kahulugang nawala sa akin habang hinahabol ko ang tagumpay. Bahagyang ngumiti si Alfredo. Ibig mong sabihin, iiwan nating lahat ang syudad at magiging ermitanyo sa bundok? Umiling si Antonio. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang lugar na ito'y dapat pangalagaan. Hindi para sa kita, para sa mas malalim na dahilan. Sinundan siya ni Carmela. Isang gitnang landas, isang estruktura na rumirespeto sa sanctuary habang binubuksan ito sa mga tunay na nangangailangan. Tumingin si Ricardo kay Morena. Ano ang iniisip ninyo? Itinuro ni Antonio ang lupain. Isang healing retreat, aniya. Hindi spa, hindi resort. Isang sanctuary para sa may totoong pangangailangan. Isang lugar kung saan maingat na ibinabahagi ang mga bukal at si Ranger. Kung saan hindi pera ang batayan ng paglapit. At sino ang mamamahala sa sanctuary na ito? Tanong ni Ricardo. Kayo, tugon ni Antonio. Kayo ni Ma'am, kasama si Ranger, kayo ang nagsimula nito, kayo ang nakakaunawa sa puso nito. Kami mag-aalok ng suporta, legal, operational, pondo, ngunit mananatili ito sa inyong mga kamay. Tumindig si Ranger. Nilapitan niya si Antonio, umikot ng minsan at naupo sa harap niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pagkatapos, mahinang tumahol si Ranger bago bumalik sa tabi ni Ricardo. Ano yon? Tanong ni Antonio. Sa palagay ko, banayad na sabi ni Dr. Morales, naghuhusga siya. Nararamdaman niya ang katapatan, ngunit naghihintay siyang makita kung tatagal ito. Makatarungan, sabi ni Antonio, hindi ko pa nakukuha ang tiwala niya. Si Teresita na tahimik lamang ay sa wakas nagsalita. May isa pa, sabi niya tiningnan ng asawa. Idinukumento ko ang lahat sa simula para sa marketing, pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Huminto siya sandali. Hindi ito bagay na ibebenta, ito'y bagay na dapat ingatan. Ano kung gumawa tayo ng isang archive, isang preservation project, hindi para sa publicity, kundi para sa hinaharap, ang mga bukal, ang mga paraan ni Ranger, ang kaalaman ni Morena. Tinitigan siya ni Ricardo na may bagong respeto. Ang dating sosyalitang mapag-ambisyon ay naglaho. Sa kanyang harap ay isang taong tunay na nahipo. Mahalaga ang dokumentasyon, wika niya. May alam si Ranger na hindi pa natin alam. Dapat isinusulat natin ito. Tumango si Dr. Morales. Para rin sa agham, nilalampasan ng mga bukal na ito ang lohika ng medisina. Kung maayos nating maitatala, maaari nitong baguhin ang ating pagkaunawa sa paggaling. Lumalim ang usapan mula pag-asa tungo sa mga konkretong plano. Isinulat ni Carmela ang legal na bisyon, mahigpit, protektibo, malinaw. Nagpanukala si Alfredo ng mga pagbabago sa infrastruktura na magalang sa lupa, ngunit mas ligtas at maaliwalas. Maging si Antonio'y nagsimulang maglatag ng mga plano para sa pangmatagalang pangangalaga. Hindi para sa kita, kundi para sa pangangalaga. Naglakad si Ranger sa pagitan nila, tahimik at alerto, wari sinusukat ang bawat salita at bawat puso. Pagsapit ng tanghali, nabuo ang isang bisyon. Magiging healing sanctuary ang Ravens Hollow. Ang mga bisita ay tatanggapin sa pamamagitan ng referral, hindi ng advertisement. Maninirahan sila sa maliliit at sustainabling cabin. Ang mga bukal ay mararanasan ng may paggabay, hindi bilang libangan kundi bilang panunumbalik. Mananatiling non-profit ang organisasyon. Bawat dolyar na sobra sa pangangailangan ay ilalaan sa preservation at pananaliksik. Sa wakas, tumango si Ricardo, kung mananatiling dalisay ang layunin, maaari itong gumana. At kung si Ranger ang pumipili ng mga bisita, dagdag ni Morena, mas mahusay ang paghuhusga niya kaysa sa atin. Dumating ang unang pagsubok, kinahapunan din. Isang pamilyar na truck ang umakyat sa bagong linis na kalsada. Bumaba si Rogelio Aquino na may malapad ng ngiti, kumikilos na parang mas bata ng ilang dekada. Nagdala ako ng mga suplay, sigaw niya.
at ilang tao na matagal nang namimiss ang kanilang treatments. Sumunod ang 3 sasakyan, puno ng mga taga-bayan na nakabisita na noon. Mabilis na sinalubong sila ni Ranger, umiikot sa bawat isa, nagsusuri, naggagabay. Dinala niya ang isang matandang babae sa joint spring, pagkatapos ay bumalik para kunin ang breathing pillow para sa isa pa. Para sa isang lalaking may panginginig, kinuha niya ang isang inukit na tabo mula sa estante ni Morena, pinuno ng tubig bukal. Tahimik na pinanood ni Carmela, para siyang doktor, bulong niya. Walang lisensya, tanging perpektong kutob. Mas mahusay pa kaysa sa karamihan ng doktor na nakita ko, tawa ni Rogelio. Alam niya ang kailangan ko bago ko pa sabihin. Hindi na sumakit ang balakang ko mula noon. Dumarami ang dumadalaw habang kumakalat ang balita. At sa bawat pagkakataon, sinalubong sila ni Ranger ng may parehong katahimikan at konsentrasyon. Pinipili ang bukal, ang kasangkapan, ang lunas. Isang manggagamot, isang tagapagbantay, isang gabay. Nakatayo si Antonio sa tabi ni Ricardo, pinagmamasdan ng tuloy-tuloy na daloy ng pasasalamat, ng tiwala, ng tahimik na pagbabago. Hindi lang kayo nagtayo ng lugar, mahina niyang sabi. Nagtayo kayo ng komunidad. Ipinatong ni Ricardo ang kamay sa balikat ng anak. Hindi lang kami anak, tayo. Ang bundok ang pumili sa atin. Mahinang sabi ni Ricardo, hindi tayo ang pumili rito, tagapag-alaga lang tayo. 17 bisita, tala ni Dr. Morales, tumingin sa kanyang logbook. Bawat isa'y dinala ni Ranger sa tiyak na bukal. Lahat nag-ulat ng kapansin-pansing ginhawa. Statistically, kamangha-mangha ito. Habang lumulubog ang takip silim sa kabin, muling nagtipon ang pamilya sa mesa. Ngunit may nagbago. Ang mga kaganapan ng araw ay nagpalalim ng kanilang pagkaunawa, hindi lang sa mga bukal, kundi sa kahulugan ng Ravens Hollow para sa mga tao bukod sa kanila. Sa tingin ko mali ang tanong natin, basag ni Alfredo sa katahimikan, mapagnilay. Palagi nating iniisip kung anong mangyayari sa Ravens Hollow. Pero marahil ang tunay na tanong ay, ano ang mangyayari sa atin? Saan tayo nababagay sa nilikha ni na mom at dad dito? Tumango si Antonio. Tama ka, hindi kailangan ng lugar na ito ang basbas natin. Hindi man tayo kailangan. Pinagagaling na nito ang mga tao bago pa tayo dumating at magpapatuloy ito kahit wala na tayo. Humarap siya kina Ricardo at Morena. Ang tunay na tanong ay, karapat-dapat pa tayong maging bahagi nito? Umupo ng sandali si Ricardo, iniisip ang mga salita. Marahil si Ranger ang makakatulong sagutin iyan. Parang sinadya tumayo si Ranger. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa mesa. Isang miyembro ng pamilya bawat isa. Hindi ito gaya ng karaniwang bati niya. Ito'y sinadya, mabagal, maingat. Isang buong pagsusuri. Nang makarating siya kay Antonio, dun siya tumigil ng pinakamatagal. Nagtagpo ang mga mata ng tao at aso. Pagkatapos, bigla niyang ipinatong ang ulo sa dibdib ni Antonio, hindi bilang lambing, kundi tila nakikinig. Nanatili siya ron ng ilang sandali bago umatras, tumahol ng marahan at bumalik sa tabi ni Ricardo. Ano yon? Tanong ni Antonio, halatang nanginginig. Ibinaba ni Dr. Morales ang kanyang panulat at nagsalita ng maingat. Naniniwala akong sinusuri niya ang puso mo, hindi bilang metapora, literal. Ang puso ko? Nagulat si Antonio. Bakit naman? Natigilan siya sa gitna ng pangungusap. Antonio! Tanong ni Carmela, nag-aalala. Nag-alinlangan si Antonio bago sa wakas ay naglahad. May mga test ako, pananakit ng dibdib, hindi regular na tibok. Wala pang kumpirmado, pero sapat para isipin ang mga bagay na dati hindi ko iniisip. Ang mortality, pagtatapos ni Dr. Morales para sa kanya. Alam na pala ito ni Ranger. Ramdam niya ang mga bagay na ito, paliwanag niya. Iyon ang dahilan kung bakit napaka-epektibo niya. Hindi lang siya gumagabay, nag-diagnose siya. Inabot ni Morena ang kamay ng anak. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Maniniwala ba kayo? Mahina niyang tugon.
Naniniwala kami kay Ranger, payak na sabi ni Ricardo. Tumingin si Antonio sa aso. Kaya pala nung unang araw, dinala niya ako sa bukal na iyon. Ginagamot niya ang puso mo, kumpirmasyon ni Dr. Morales. Ang parehong bukal na dinadala ang nanay mo, parehong mineral composition, hindi ito tsamba. Nagiba ang hangin sa mesa, naging mas tahimik, mas totoo. Ipinaliwanag ng lihim ni Antonio ang marami, ang kanyang paghahangad ng kontrol, ang kanyang apurahan, maging ang kanyang pagtutol noong una sa mas malalim na layunin ng lugar na ito. Matapos ang pagsusuri, bumalik si Ranger kay Antonio. Ngayon, marahan niyang itinulak ang kamay ng lalaki at naghintay. Sa tingin ko gusto niyang bumalik ka, sabi ni Ricardo, sa bukal. Ngayon din, si Teresita na nakitang bumigay ang maskara ng kanyang asawa sa wakas ay ibinabari ng kanya. Please, mahinang pakiusap niya, sumama ka sa kanya. Anuman ang nararamdaman niya, pagkatiwalaan mo siya, sa ilalim ng gintong liwanag ng parol, muling sinundan ni Antonio si Ranger. Mabagal nilang inakyat ang landas, sinusundan ng pamilya mula sa ligtas na distansya. Dinala siya ni Ranger sa pinakamalaking bukal, ang isinulat minsan ni Emmanuel sa kanyang journal, ang nagpapagaan sa baga at sa puso. Sa gilid ng tubig, itinuro ni Ranger ang isang lugar kung saan ang agos ng mineral ay dumadaloy ng banayad sa balikat at dibdib. Maingat na sinuri ni Dr. Morales ang kanyang vital signs habang dahan-dahang lumubog si Antonio sa bukal. Lumipas ang ilang minuto. Nararamdaman ko, mahinang bulong ni Antonio, ang tibok ng puso ko, kumakalma, mas malakas, pantay. Tumango si Dr. Morales, umaayos ang rhythm mo. Anuman ang mineral na nasa tubig na ito, may direktang epekto na susukat. Tumingala si Antonio sa kanyang mga magulang. Inakala kong pumunta ako rito para tulungan kayo, Anya. Ngunit sa halip, kayo ang nagligtas sa akin. Ngumiti si Ricardo, batid at puno ng karanasan. Hindi kami, ang bundok, si Ranger. Minsan dumarating lang ang paggaling kapag binitiwan natin ang kontrol. Bumaba ang katahimikan sa clearing. Maging ang hangin ay tila huminto. Nakaupo si Ranger sa gilid ng bukal, mapagbantay, nakatitig sa mga mukhang magdadala ng lugar na ito sa hinaharap. Ang tagapagbantay, ang gabay. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang papel ng bawat isa. Si Antonio, iniwan ang paghahangad ng kontrol at ginamit ang kanyang kakayahan upang formalisahin ang Ravens Hollow Healing Foundation bilang protektadong non-profit. Si Carmela, mas lumalim pa, lumikha ng mahigpit na proteksyon upang mapanatili ang mga bukal at ang ekosistemang nakapalibot. Ang kanyang mga koneksyon ay nagdala ng mga eksperto upang tumulong sa pangangalaga ng lupa. Si Alfredo, na minsang walang direksyon, ay nakatagpo ng saya sa muling pagtatayo. Nagdisenyo siya ng mga payak na estruktura, mga silungan, imbakan, mga tahimik na lugar ng pagninilay. Kasama si Ricardo, ama at anak, muling nagtatayo sa higit pa sa kahoy at bato. At si Teresita, marahil ang pinakanagbago. Ang kanyang pagkahumaling sa anyo ay naging tunay na layunin. Sa tulong ni Dr. Morales, sinimulan niyang idokumento ang lahat. Ang mga paraan ni Ranger, ang epekto ng mga mineral ng bukal, ang mga kwento ng paggaling. Ang kanyang social media following na dati tungkol sa pagiging perpekto, ngayon ay nahulog sa katotohanan, paggaling, pagkatao, pag-asa. Sa lahat ng pagbabago, iisa ang tibok ng puso ng Ravens Hollow, si Ranger. Ang kanyang presensya, ang kanyang pakiramdam, ang hindi maipaliwanag na kakayahang basahin ang katawan at kaluluwa. Iyon ang naging haligi ng misyon ng santuwaryo. Dumating ang mga bisita upang magpagaling, ngunit nanatili sila dahil may kung anong tiwala na dulot ni Ranger na para bang ligtas sila, nakikita at ginagabayan.
Ang masusing dokumentasyon ni Dr. Morales sa mga kilos ni Ranger at sa epekto ng mga bukal ang nagbigay ng siyentipikong kredibilidad sa santuwaryo. Ang maaaring ituring na alamat lamang noon, ngayoy pinag-aaralan ng mga espesyalista. Ang nilikha ninyo rito, sabi niya kina Ricardo at Morena, isang tahimik na gabi. Ang pinakamalapit na nakita ko sa tunay na integrative medicine. Ang mga bukal ang nagbibigay ng mineral, si Ranger ang naggagabay, ang komunidad ang nag-aalaga. Ito ang dapat na mukha ng modernong pangangalagang pangkalusugan, ngunit bihirang mangyari. Dumating ang unang formal na grupo ng mga bisita, hindi mga mayayamang patron, kundi matatandang may malalang kondisyon, ipinadala ng mga doktor na sawang-sawa nang makitang nabibigo ang kanilang mga pasyente sa karaniwang gamutan. Pinili ng santuwaryo ang mga tao batay sa pangangailangan, hindi kayamanan. Ang ilan ay nagbayad ng buo, ang iba ayon sa kaya nila. Walang sino man ang tinanggihan. At sa gitna ng lahat ay si Ranger, matatag, matalas, formal, nang tinaguri ang therapy director na may mga human handlers bilang kanyang legal na kinatawan. Sa edad na 11, kumikilos pa rin siya na parang aso kalahati ng kanyang edad. Ang kanyang muzzle na minsang pumusyaw sa uban, muling dumilim. Ang kanyang lakad matatag. Ang kanyang mga mata maliwanag. Parang naglalakad na patalas-taas kung ano ang kayang gawin ng mga bukal, biro ni Alfredo. Isang medical na Benjamin Button, ngunit hindi iyon biro. Ang mga doktor na dati mga mapangduda, ngayon ay tahimik nang nagpapadala ng mga pasyente. Ang mga mananaliksik mula sa prestihiyosong institusyon ay humihingi ng mineral samples. Ang mga lokal na minsang nagalinlangan, ngayoy pinoprotektahan ng Ravens Hollow na parang banal na yaman. Nagbago rin ang pamilyang Castro. Si Antonio, na dating obsessed sa kontrol, ngayoy hati ang oras sa lungsod at sa bundok. Ang kanyang kondisyon sa puso na minsang nakakatakot ay naging matatag. Ang sabi ng mga doktor, anomalya. Ang sabi niya, regalo. Isang linggo, dinala niya ang kanyang mga anak na teenager. Unay nakabaon sa mga cellphone, walang pakialam. Ngunit alam ni Ranger ang higit pa. Makalipas ang ilang araw, nagtanong ang anak na babae, Lola, paano laging alam ni Ranger kung anong mali kahit hindi namin sinasabi? Ngumiti si Morena. Marunong siyang makinig. Hindi gamit ang tainga, kundi ang puso. Isang kakayahan na nakalimutan ng karamihan sa tao. Nag-isip ang dalaga, mas gusto kong matutong maging tulad ni Ranger kaysa magkaroon ng mas maraming followers sa Instagram. At sa ganong simpleng paraan, lumalim pa ang pamana. Si Alfredo ay tumira na sa kabin na siya mismo ang nagtayo. Iniwan niya ang kanyang dating trabaho, kapalit ang mga tabla at sariwang hangin ng bundok. Si Carmela ay ipinagpatuloy ang kanyang karera sa batas, ngunit ngayoy para sa mga adikain, proteksyon sa kalikasan, karapatan ng matatanda at pangangalaga sa mga santuwaryo tulad ng Ravens Hollow. Si Teresita, na dating kilala sa luho, natagpuan ang kanyang layunin sa pagbabahagi ng mga kwento. Kasama si Dr. Morales, nagdokumento siya ng mga kaso ng paggaling, mga tao, hayop, pamilya, gumawa ng arkibong biswal ng pagbabago. Ang mag-asawang minsang iniwan, ngayoy nasa gitna ng isang komunidad, hindi itinayo sa tubo kundi sa layunin. Ang mga kamay ni Ricardo na minsang nag-ayos ng makinarya, ngayoy bumubuo ng mga daan, cabin at mga tahimik na bangko na nakatanaw sa bukal. Si Morena na minsang nakaangkla sa oxygen tank, ngayoy nag-aalaga ng mga tao at halaman. Tinuturuan niya ang mga bisita tungkol sa halamang gamot, nangunguna sa mga pagligo at nagsusulat sa isang bagong journal, pagpapatuloy ng gawain ni Emmanuel. Isang gabi, nakaupo sa beranda, tanaw ang langit na parang nasusunog sa apoy ng dapit-tapon. Nagsalita si Ricardo. Inakala natin tapos na ang ating kwento. Sumangayon si Morena, nakatingin sa mga parol na kumikislap sa landas.
ngunit binigyan tayo ng bundok ng panibagong simula. Isang layuning hindi na natin akalaing kaya pa natin. Si Ranger, nakahimlay sa tabi nila, ay nagtaas ng ulo, tumitig sa daan papasok. Maya-maya dumating ang truck ni Alfredo mula bayan, ngunit may kasama siyang bago. Kasama ni Dr. Morales at sa likod ng upuan, isang tuta, German Shepherd Mix, pamilyarang marka. Pagkababa ng truck, tumalo ng tuta, maingat ngunit buo ang loob. Lumapit si Ranger, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isa'y matanda at marunong, ang isa'y bata at alisto. Yumuko ang tuta nang may pagpapasakop. Natagpuan ko siya sa shelter, paliwanag ni Alfredo. Naalala ko si Ranger, pinates ko siya. Dagdag ni Dr. Morales, lumabas sa DNA na may kaugnayan siya. Maaaring inapo ng isa sa mga anak ni Ranger noon. Hindi tiyak kung ilang henerasyon ang pagitan, pero may koneksyon. Naaalala ni Ricardo ang isinulat minsan ni Emmanuel. Naalala ng mga aso ang nakakalimutan ng tao. May isa na babalik kapag muling kailangan ang mga bukal. Tumitig si Morena sa dalawang aso. Pinapanood silang umiikot sa isa't isa, parang may pagkilalang likas. Sa tingin mo, nakatakda siyang narito? Tanong niya. Ngumiti si Dr. Morales. Bilang siyentipiko, hindi ko dapat sabihin ito. Ngunit matapos ang lahat ng nakita ko rito, hindi lang siya nararapat narito, pinili siyang narito. Umupo ang tuta sa paanan ng beranda, tumitig kina Ricardo at Morena. Walang tahol, walang talon. Isang sandali lamang, isang titig, isang koneksyon. Bumalik si Ranger sa tabi nila, bahagyang tinulak si Ricardo at muling tumingin sa tuta, isang pagpapakilala, hindi pa mamaalam. Sa tingin ko, sabi ni Ricardo, nakikilala natin ang susunod na tagapagbantay ng Raven's Hollow. Umakyat ang tuta sa beranda nang may tiwala at umupo sa tabi ni Ranger. Magkasabay nilang minasdan ang lupang nakalaan sa kanilang proteksyon. Habang lumalabas ang mga bituin at lumamig ang hangin ng bundok, nagbalik tanaw si Ricardo. Ang pagkatapon na naging bokasyon, ang pamilyang minsang tumalikod, ngunit ngayoy muling nagkaisa, ang bundok na naghandog ng paggaling ng walang hinihinging kapalit. At sa lahat ng iyon, si Ranger, tahimik na bantay, manggagamot na walang salita, kaluluwa ng santuwaryo, ibinigay niya ang direksyon ng sila'y naliligaw, pinagbuklod niya ang pamilyang nabasag. At ngayon, kahit ang dapit hapon ay nagiging bagong kabanata, patuloy pa rin siyang nangunguna sa daan.